Umiikot ang pelikula sa mga barahang may taglay na kapangyarihang hindi masukat at sa tunggalian ng mga organisasyon para sa mga barahang ito na kumalat sa 4 na bansa. Ang pambungad na eksena ay nagpapakita ng barkong pandigma sa dagat na may isang isla sa gitna ng karagatan. Ang lungsod na itinayo roon ay nasa gitna ng kaguluhan. Matindi ang apoy na lumalamon sa pader na nagpoprotekta sa lungsod. Samantala, nailikas na sa ligtas na lugar ang bawat kasapi ng pamilyang Maharlika. Nakikipag-ugnayan ang mga sundalo sa pamamagitan ng isang aparato, ngunit biglang nabalisa ang isa sa kanila dahil hindi pa rin niya natatagpuan ang manlulusob. Mas malala pa, may dala itong mabibigat na kagamitan at mga pampasabog. Sa ilalim ng gusali, hinahabol ng mga sundalo ang manlulusob. Mayroong kayamanang nakatago rito na labis na ninanais ng lahat na makuha. Nagkaroon ng palitan ng putok, dahilan para bumagsak ang ilan, ngunit hindi pa rin nila natatamaan ang manlulusob. Kailangan nilang ipagpatuloy ang habulan patimog ng Thor. Automatikong nagbukas ang mga ilaw, kaya napilitang huminto ang manlulusob sa harap ng malaking pinto. Lumuhod siya at inilapag ang kanyang maleta, kaya inakala ng mga humahabol na balak na niyang sumuko. Pagkatapos ay tumayo siya ng tuwid habang nakataas ang kanyang mga kamay. Nagulat ang buong grupo ng mga sundalo dahil bata pa siya. Pagkakatapos niyang magsalita, lumitaw ang daan-daang bomba sa pader at automatikong sumabog. Itim na usok ang bumalot sa bahagi ng Thor, at napatitig na lang nang walang magawa ang mga sundalong humahabol. Lumipad ang mga sasakyang panghimpapawid at nagpaulan ng mga bala sa mga sundalong nasa ibaba. Sa isang gusaling malapit, tensyonadong pinagmamasdan ng kabilang grupo ang lahat ng nangyayari, habang sa ibaba, pinapatakbo ng isang sundalo ang 2 makinang baril na diretsyo ang putok sa helikopter na nakalutang sa ere. Ang dalagang nakita kanina, na nakatayo sa helikopter, ay biglang ginamit ang kapangyarihan ng kanyang baraha, at isang misil ang pinakawalan, tinamaan mismo ang kastilyo at winasak ang lahat. 2 sundalo sa ibaba ang tumutok ng kanilang mga baril diretsyo sa helikopter sa itaas. Bago pa nila mahila ang gatilyo, napatigil sila dahil sa isang bagay sa langit. Samantala, iniulat ng isang tauhan na handa na ang lahat, ngunit nanatiling nakatayo lang ang lalaki, walang ibinibigay na utos. Dahil sa bukas na pinto ng helikopter, malakas ang ihip ng hangin, kaya bumukas ang maleta sa kamay ng dalaga. Paglabas ng ilang baraha, nagsimula itong kumislap at lumipad pa itaas sa langit na parang mga bituin na nagbigay liwanag sa buong lupain. Kumalat ang liwanag na yon sa lahat ng dako. Ang lugar na ito ay ang bansang Sparta. Pagkalipas ng isang buwan, bumalik na sa normal ang pamumuhay ng mga tao. Nakapatong si Fine sa rehas ng hagdan sa parke, umiinom ng beer habang pinagmamasdan ang lahat ng nasa paligid. Napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng tindahan ng kape, suot ang mamahaling relo sa pulso. 2 binatang may mamahaling mga telepono sa kanilang mga bulsa sa likod, at isang batang Aprikano na umiiyak dahil tumakas ang kanyang aso sa gitna ng mataong kalsada. Mabilis na kumilos si Fine matapos masuri ang lahat. Lumapit siya sa tindahan ng kape at itinapon ang bote ng beer sa basurahan na nakaagaw ng pansin sa may-ari ng tindahan at sa lalaking naka-Amerikana na nagtatalo. Dumaan si Fine sa gitna nila at kaswal na inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang longganisa para sa asong kakarating lang at kumagat sa binti ng lalaki. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki at inakay ang aso palayo, pinapayagan itong tumakbo ng paikot sa 2 binata, at sa huli ay ibinalik niya ito sa batang Aprikano. Sa kung anong paraan, may hawak ng lollipop ang bata. Kalma lang na naglakad palayo si Fine matapos ang matagumpay na pagnanakaw, dahil nasa bulsa na niya ang Rolex na pagmamay-ari ng lalaking nakita kanina. Sa ampunan, nag-uusap ang 2 lalaki tungkol sa upa. Nais ng may-ari ng lupa na magpatayo ng marangyang apartment complex sa lupang ito kung patuloy na maantala ni Lindsay ang bayad. Kung gusto niyang magkaroon ng palugit at mapanatili ang lupa para sa mga bata, kailangan niyang magbayad. Narinig ni Fine ang lahat ng iyon habang nakatayo sa labas ng pinto. Mukhang malapit sa kanya ang mga bata roon at nagyaya pa silang maglaro. Ngunit tumanggi siya, sabing abala siya. Naalala ni Fine ang pinag-usapan ng 2 lalaki kanina at lalong tumibay ang kanyang loob. Pumunta siya sa sanglaan dala ang mga mamahaling gamit na ninakaw niya. Sa kasamaang palad, ang Rolex na nakuha niya mula sa kuripot na negosyante ay peke at may sira pa ang mekanismo. Kasama ng 2 luma pero mamahaling tatak na telepono at iba pang gamit, tila maganda sana ang makukuha niya, ngunit nang masuri, wala pala itong halaga. Sa isang tingin pa lang, alam na ng bihasang may-ari ng sanglaan na mga nakaw ang mga yon. Hindi siya kailanman bumibili ng mga gamit na may malabong pinagmulan. Matigas ang ulo ni Finn at hinubad pa ang suot niyang damit, gustong ibenta ito sa may-ari dahil mula ito sa bandang Poison phenomenon. Ipinakilala niya ito bilang sobrang bihirang damit na binili niya sa isang maliit na konsyerto, ngunit hindi rin ito binili ng may-ari, bagkus ay napansin ang barahang 2 of spades sa bulsa ni Fine na nasa mesa. Gusto ng may-ari ng sanglaan na bilhin ito pero ayaw ni Fine na ibenta.
Hindi ito pinansin ng may-ari, iniisip na hindi naman kayang magkaroon ni Fine ng tunay na barahang ganoon at pinalayas siya palabas. Ang pagbanggit sa baraha ay nagpapaalala kay Fine ng isang lugar. Kaya sumakay siya sa isang sasakyan papuntang Belen Casino na siya namang unang beses niyang mapuntahan. Sa loob, tunay itong marangya at kahanga-hanga. Umupo si Fine sa isang mesa at matapos ang ilang laro, siya na ang may pinakamaraming chips sa mesa. Ang ibang manlalaro, sawa na sa pagkatalo, ay umalis na may pagkadismaya. Habang papaalis ang mga ito, lumapit ang isang matandang lalaki at ipinakilalang Lucky Lunchman na nagsabing tuturuan niya ng leksyon si Fine. Hindi lang siya nanalo kundi tuloy-tuloy pa ang kanyang panalo. At ngayon, lahat ng chips sa mesa ay nasa kanya na. Umalis si Fine na labis ang panghihinayang ngunit muling nasalubong si Lucky sa labas. Naglalaro pa rin ang matandang lalaki roon at inalok niyang maging alagad si Fine. Ngunit may kung anong pumipigil pa rin kay Fine. Sa huli, inimbitahan silang dalawa ng mga tauhan ng kasino sa isang VIP room para sa champagne. Sa pasugalan na ito, may mga kamera sa lahat ng sulok, at ang madaling panalo ay agad nakakatawag ng pansin at maaaring magdulot ng malaking problema. Tinuring ni Lucky si Fine bilang nakababatang kapatid at isinama siya. Sa katunayan, walang VIP room sa storage area. Dinala sila roon na may layunin. Pinaghihinalaan ng manager si Lucky na nandadaya at gustong magsagawa ng pagsisiyasat, hinihingan siya na ibigay ang pulang guwantes. At iyon na ang kanyang lihim na sandata. Tumanggi si Lucky na basta na lang ito ibigay. Pinagdikit lang niya ang kanyang mga kamay, dahilan para matisod ang gwardyang gustong magsuri at tuluyang mahulog palabas ng bukas na bintana. Nang makita ito ng manager, napuno siya ng takot. Ngunit ayos lang dahil may isa pa siyang gwardya. Ang gwardyang ito na nagngangalang Bobby ay hindi sumunod sa utos. Sa halip, kumuha siya ng baraha na agad nagbago ng anyo at naging kanyang guwantes. Lumapit si Bobby at pinisil ang braso ng manager na agad nitong naputol. Kakaiba, dahil walang dugong tumalsik gaya ng inaasahan, sa halip ay mga bolang kristal ang naglaglagan sa sahig na ikinagulat ng dalawang lalaki. Lumapit pa si Bobby, gustong kunin ang baraha ni Lucky, ngunit naglabas ng baril ang manager. Sa kasamaang palad, mas mabilis ang kapangyarihan ng baraha kaysa sa paghila ng gatilyo. Nadurog ang ulo ng manager sa kamay ni Bobby at muli itong naging makukulay na bolang kristal. Sa kung anong paraan, alam ni Bobby ang sitwasyon ng pamilya ni Lucky at tinakot siya gamit ang buhay ng 7 taong gulang niyang anak at buntis na asawa. Sa huli, napilitang ibigay ni Lucky ang kanyang baraha. Pagkapit ni Bobby sa baraha, lumitaw si Chris gamit ang baril upang takutin at tangkaing nakawin ang 10 of diamonds na kinuha ni Bobby mula kay Lucky. Nagbakbakan ang dalawa sa pantay na laban, ngunit bahagyang mas malakas si Chris. May taglay din siyang Jack of Clubs. Sinubukang tumakas ni Lucky ngunit nadulas sa mga bolang kristal sa sahig at napunta mismo sa tapat ng baril ni Bobby. Dapat ay nakaligtas siya, ngunit dahil sa kanyang kasakiman na bawiin ang baraha mula kay Bobby, siya ay nadurog nito. Kinuha rin ni Bobby ang isa sa mga bolang kristal na siyang labi ni Lucky upang harapin si Chris. Nakaupo lang si Fine, litong-lito, hanggang sa paalalahanan siya ni Chris na tumakbo, ngunit nadulas din siya at bumagsak kay Bobby. At sa pagkakataong iyon ay aksidenteng nakuha niya ang baraha mula sa kamay nito. Pagkaunawa ni Bobby sa nangyari, nakatakas na si Fine mula sa hotel sakay ng kotse na kinuha niya mula sa bagong dating na bisita. Hinabol siya ni Bobby gamit ang kanyang pulang sports car, halos dikit sa likuran. Isang kapanapanabik na habulan ng sasakyan ang naganap sa mga lansangan. Sumunod din si Chris, sakay ng asul na kotse at nakisali sa habulan. Pagdating nila sa gitna ng isang liblib na tulay, nagsalpukan ang 3 sasakyan at sabay-sabay na sumabog. Ang unang lumabas ay si Fine. Lumabas din si Chris, sugatan at paykaika. Gusto niyang mabawi ang barahang ninakaw ni Fine kanina. Ngunit dumating bigla ang kanyang matinding kaaway at binaril si Chris na agad na bumagsak. Mula sa likuran, lumitaw si Bobby at tinutukan si Fine, tinatakot siyang ibigay ang baraha kapalit ng mabilis na kamatayan. Kung lalaban siya, ipapakita raw ni Bobby sa kanya kung ano ang tunay na impyerno. Sa sandaling iyon, ginamit ni Fine ang kanyang baraha na nagbago ng anyo at naging isang revolver. Ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtuon upang tamaang mabuti si Bobby at binigyan ito ng isang bala sa dibdib. Pagkatapos ng labanan, nagkamalay muli si Chris. Hindi lang siya buhay, kundi wala rin kahit anong sugat sa kanyang katawan. Pareho nilang gustong panatilihin ang kani-kanilang mga baraha, kaya nagtutukan sila ng baril. Lumapit si Chris at kinuha ang baril mula sa kamay ni Fine. Hinimok niyang iputok ito, ngunit wala si Fine ng tapang para gawin yon. Sa sandaling iyon, dumating ang isang klasikong kotse na biglang nagpaputok ng mga berdeng baging na agad bumulot kay Fine. Pagkatapos ay tinalian siya at dinala sa punong tanggapan ni Chris. Naroon ang lahat ng kasapi. Tinimplahan ni Bernard si Fine ng tasa ng tsaa, habang maingat siyang tinatanggalan ng tali ni Vinny.
Ngunit hindi agad uminom si Fine, sa halip ay tumingin muna sa lahat ng naroroon. Labis siyang nagulat nang tawagin siya ni Bernard sa kanyang tamang pangalan. Mas nakakagulat pa, alam nila hindi lang ang kanyang pangalan, kundi pati ang kanyang mga gawi, mga hilig, at maging ang mga nunal at marka sa katawan niya, pati na rin sa kanyang mga magulang. Sa puntong iyon, pumasok si Chris dala ang Two of Spades ni Fane. Na-excite si Fane at gustong bawiin ang baraha, ngunit sinalubong siya ng baril na nakatutok sa kanyang bibig. Biglang tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Bernard at tumanggap ng mga utos mula sa kanyang nakatataas. Pagkatapos noon, lumabas siya upang ipaliwanag kay Fine ang misyon at ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang mga baraha ay may taglay na natatanging kapangyarihan, at tanging ang mga pinili ng mga ito ang maaaring gumamit ng kapangyarihan nila. Sila ang tinatawag na mga espesyal na manlalaro ng baraha. Isang manlalaro lamang ang maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang baraha. Binuksan ni Bernard ang mapa sa telebisyon upang ipakita kay Fine ang mga bansang pinagmumulan ng mga baraha. Sa kasalukuyan, may 4 na bansa, Spada, Login, Scythium, at Palastic. Ang nakababahala ay may mga manlalarong inaabuso ang kapangyarihan ng mga baraha na nagdudulot ng kaguluhan sa kani-kanilang mga bansa. Dahil dito, iniutos ni Haring Julius IV na lihim nilang kolektahin ang lahat ng baraha. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Bernard ang lahat kay Fine ay dahil kukunin niya ito bilang bagong kasapi upang magtrabaho roon. Pagkatapos noon, dinala ni Bernard si Fine sa isang sangay ng Pinok, isang lugar na gumagawa ng mga klasikong kotse para sa mga marangyang kliyente. Ipinasyal siya ni Bernard sa paligid. Ang lugar na ito ay kumikilos bilang departamento ng pagbebenta ng kumpanya, kung saan ang bawat kasapi ay may kanya-kanyang posisyon. Sa sandaling iyon, hindi mapakali ang mga kamay ni Fane at aksidente niyang napulot ang isang magasin sa mesa. Pagkababa niya nito, biglang umurong ang magasin at lumitaw ang isang kabinet. Nang silipin niya ito, puro sandata ang laman, dahilan para siya ay matigilan sa gulat. Ipinaliwanag ni Bernard na may pahintulot silang gumamit ng mga hakbang na labas sa batas upang makuha ang mga baraha. Direkta silang tumatanggap ng mga utos mula sa hari, kaya palagi nilang inuuna ang paglutas sa mga problema sa pinakamapayapang paraan hanggat maaari. Ngunit hindi pa rin makapagdesisyon si Fine dahil gusto niyang marinig ang dahilan mula kay Bernard. Ipinaliwanag ni Bernard na ang taong binaril ni Fane kahapon ay kasapi ng kilalang Klondigang, na siyang organisasyong may pinakamalawak na koneksyon at pinakamaraming kasapi sa bansa. Ang mas mahalaga, ang pakay din nila ay ang mga baraha, kaya madali nilang matutunton si Fine. Kung gusto niyang protektahan ang kanyang baraha at kumita ng malaking pera, wala siyang ibang pagpipilian kundi magtrabaho rito. Sa una, nag-alinlangan siya, ngunit nang mabanggit ni Bernard ang sahod, kumislap ang kanyang mga mata at agad siyang pumayag. Ngumiti si Bernard ng may kabaitan at ipinaliwanag kay Fine ang mga pangunahing patakaran ng organisasyon bago ibalik sa kanya ang kanyang baraha. Ang posisyon niya sa trabaho, bilang panlinlang sa publiko, ay trainee salesman. Pagkatapos noon, ipinagkatiwala siya ni Bernard kay Chris para sanayin. Dahil ang unang patakaran sa trabaho ay kumilos ng may karangyaan, dinala siya ni Chris upang magpatahi ng suite. Matapos ng may-ari ng shop ang disenyo, lumabas silang dalawa para kumain ng panghimagas, ngunit si Fine ay napilitang magtiyaga sa pagkain ng dog food. Sa katotohanan, si Chris ay kumakain kasama ang isang magandang babae at nagsasalita ng matatamis na salita, habang si Fine ay mag-isang umiinom ng tubig. Sa kabilang panig ng silid, may lalaking may tatoo na nang-aaway sa isang waiter dahil natapunan ito ng cake. Kahit taos-puso ang paghingi ng tawad ng waiter, hindi pa rin ito pinatawad ng lalaking may tatoo. Aksyonan na sana ni Fine nang itaas ng lalaki ang kamao nito, ngunit biglang lumitaw si Chris, pinigilan ang suntok, at ipinuwesto sa mesa ang lalaking may tatoo hanggang sa ito'y magmakaawa. Lubos na nagpasalamat ang waiter kay Fine, ngunit itinanggi niya ang kredito, sabing si Chris ang dapat pasalamatan. Paglingon niya, niyayakap na ni Chris ang magandang babae. Pagkatapos noon, bumalik si Fine sa ampunan upang ibalita kay Lindsay ang bago niyang trabaho. Ang mataas na sahod at syempre, ang katotohanang maililigtas niya ang ampunan. Pagkatapos ay bumalik siya sa dati niyang maruming bahay upang matulog hanggang kinabukasan. Bago pa man sumikat ang araw, umalingaw sa labas ang busina ng kotse na pumilit kay Fine na magising ng maaga. Sa ibaba, naghihintay si Chris kasama ang klasikong kotse na simbolo ng kumpanya. Pagkapasok ni Fine, napansin niya ang kwintas ng babae. Inakala niyang may ginawa na namang kalokohan si Chris sa loob ng kotse at alam niyo na kung ano yon. Mabilis na pinaandar ni Chris ang kotse sa abalang mga lansangan para habulin ang kanilang target. Sa unang misyon niya, bilang trainee, dapat ay manood at matuto lang si Fine. Ngunit ayaw niyang maging pabigat, kaya ginamit niya ang kanyang card. Ang lalaking nakaupo sa target na sasakyan ay biglang tumalon sa ibabaw ng kotse ni Chris. Siya ang waiter na nakilala nila kahapon. Ang katawan ni noon ay parang bakal, at walang bala ang kayang tumagos dito.
Halos wala siyang pinsala. May mga pulis ding humahabol kay Robert, ngunit hindi sila nakikialam sa labanan ng dalawang panig. Ayon kay Captain Yeyaong, tanging mga kakaibang tao lang ang kayang humarap sa mga tulad nila. Sa labang ito, matigas ang ulo ni Finn at ginamit pa rin niya ang baril kahit alam niyang walang epekto iyon. Sa kasamaang palad, ang pinakamalakas na kalaban sa mundong ito ay hindi ang mga may bakal na katawan tulad ni Robert, kundi ang mga may kapangyarihan at walang kapantay na talino. Sinamantala ni Chris ang sandali nang umakyat si Robert sa harapan ng kotse at inabot ang bintana para sakalin siya. Ipinaharurot niya ang kotse diretsyo sa ilog dahil natukoy na niya ang kahinaan ni Robert. Totoo nga, pagkalubog sa tubig, nawalan ng bisa ang kapangyarihan ng card ni Robert dahil sa presyon ng tubig sa ilalim ng lawa na pumipigil kay Chris na mabuksan ang pinto ng kotse. Sa itaas, nakita rin ni Fine ang kotse. Maingat niyang inasinta ang bintana at binaril iyon para mabuksan ni Chris ang pinto at makalangoy pataas. Tumalon si Finn pababa para hilahin palabas si Robert at ibinigay siya sa mga pulis. Isa lang si Robert na siga sa kalsada na nagkataong nakapulot ng card na may kapangyarihan. Malaki ang kanyang utang kaya napilitang maging magnanakaw. Napaisip si Fine sa paulit-ulit na sinasabi ni na Bernard at Lindsay. Ang ating mga pinipiling gawin ang siyang nagtatakda kung sino tayo. Pagpasok niya sa silid, muling nakaharap ni Fine si Chris. Ang magandang balita, pinuri ni Chris ang kahusayan ni Fine sa pagbaril. Ang masamang balita, ang Two of Spades ay ang card na may pinakamahinang kakayahan sa kanila. Tumanggap ng tawag si Bernard mula sa kanyang nakatataas na nag-utos na kung hindi magpe-perform ng maayos si Fine, dapat siyang tanggalin agad. Ngunit naniniwala si Bernard na magiging positibong impluensya si Fine sa grupo. Ang babaeng may pulang buhok ay mayroon ding card na may kapangyarihan ng apoy. Magkasama sila ng dalawa pang kasamahan, nakatayo sa harap ng naglalagablab na apoy sa gabi, nananalangin na parang sa isang relihiyon. Pumunta si Fine sa tindahan kung saan siya umorder ng dilaw na suit at agad niya itong isinuot. Dito, aksidente niyang nasaksihan ang isang pagkidnap. Hindi na siya nagdalawang isip, agad niyang sinakyan ang malapit na motorsiklo at hinabol ang sasakyan. Sa loob ng kotse, tinatakot ng magkapatid na Carter si Leo na tila wala man lang pakialam. Mas kinakabahan pa ang mga kidnapper kaysa sa kanilang biktima. Pinapapunta nila si Leo na tawagan ang kanyang mayamang ama para hingan ng $10 milyong na ransom. Ngunit hindi nila inasahan na wala man lang numero ng telepono ng kanyang ama si Leo. Sa sandaling ito, naramdaman nilang may mali sa sitwasyon. Paglingon nila, nakita nilang hinahabol sila ni Fine gamit ang kanyang motorsiklo. Ginamit niya ang kanyang card, na nagbagong anyo bilang baril, at binaril ang gulong ng kotse, dahilan para bumangga ito sa isang fire hydrant, kung saan sumirit ang tubig na parang ulan. Sumilip palabas ang dalawang lalaki sa kotse, habang hinawakan ni Fine ang kamay ni Leo at hinila ito papasok sa kalapit na tindahan. Hindi natuwa si Leo sa bastos na kilos ni Fine dahil kumilos ito ng padalos-dalos. Bukod pa roon, nakasira pa siya ng ari-arian ng lungsod. Pagkatapos niyang magsalita, biglang pumasok ang magkapatid na Carter, hinihingan si Leo ng $10 milyong. Hindi na ito kidnapping, kundi itinuturing na nilang bayad pinsala. Nalugi ang maliit na pabrika ng kanilang pamilya nang magpanukala ng proyekto ang kumpanya ng ama ni Leo, ngunit biglang binawi ng walang abiso. Para kay Leo, normal lang iyon dahil hindi ba't batas ng kalikasan na ang malalaking isda ay kumakain ng maliliit. Ayaw niyang makialam sa galit ng mga mahihirap, ipinakita pa rin ang kanyang paghamak hanggang sa huli. Noong una, may kaunting simpatya si Finn at ayaw sanang gumamit ng dahas, ngunit mas gusto ng magkapatid na makipag-usap gamit ang kamao, kaya nauwi sa magulong suntukan ang tatlo. Maya-maya, dumating ang mga pulis at dinala ang lahat sa istasyon para imbestigahan, kabilang ang kaso ng kidnapping at pagkasira ng ari-arian. Kahit nasa presinto na, patuloy pa rin si Leo sa pangangaral tungkol sa kanyang mga prinsipyo. Para kay Fine, na mas gusto ang pamumuhay ng isang palaboy, hindi niya nauunawaan at ayaw din niyang unawain. Iniisip niyang diktador si Leo at na ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi magdudulot ng respeto mula sa matandaman o bata. Sa kung anong paraan, umabot ang komentong ito sa usapin tungkol sa ama ni Leo. Dito, tumayo si Leo at basta na lang lumabas, habang ang mga pulis sa pintuan ay hindi man lang siya pinigilan. Palihim na sumunod si Finn kay Leo. Gusto sanang pigilan sila ng babaeng inspektora. Ngunit nanatiling kalmado si Hepe Yeong, at sinabi sa kanya na kung ayaw niyang hindi na makita ang bukas, ay huwag na niyang arestuhin ang dalawa. Samantala, pansamantalang nakakulong ang magkapatid na Carter, at wala silang ganoong pribilehyo. Walang problema, dahil dumating ang leader ng kulto na si Nick at iniligtas sila sa pamamagitan ng pagsunog sa istasyon ng pulis. Sa kabilang banda, naglalakad pa rin sina Leo at Fine nang biglang mawala si Fine. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Fine na may dalang dalawang hotdog. Inalok niya ito kay Leo bilang paghingi ng tawad sa nangyari sa istasyon ng pulis kanina. Kaya umupo silang dalawa sa hagdan at sabay na kumain.
Walang espesyal sa ginagawa nila, pero sa mundo ng mga mayayaman tulad ni Leo, ito ay isang bagong karanasan. Ikinuwento ni Fine ang tungkol sa kanyang kabataan, ngunit para kay Leo, isa lang itong paraan para humingi ng simpatsya at kapatawaran sa kanyang mga pagkakamali. Hindi rin naging matatag ang pagkabata ni Fine, ngunit naging blangko ang lahat ng maaksidente siya at mawalan ng alaala. Pati mga alaala ng kanyang pamilya ay nawala. Ang natira lang sa kanya ay ang ampunang kumukop sa kanya hanggang sa siya'y lumaki. Pagkatapos kumain, umuwi na sila at iminungkahi ni Fine na sumakay sila ng subway. Para kay Leo, ito ay isang kakaibang karanasan. Sa katunayan, hindi pa siya kailanman nakasakay sa ganitong uri ng transportasyon. Isang bata ang biglang tumakbo at natapunan ng ice cream ang bagong billing suit ni Fine. Habang galit na sinisigawan ni Fine ang bata, kalmadong umupo si Leo at mahinahong tinrato ang bata. Ang ganitong ugali niya ay ikinagulat ni Fine. Pagdating nila sa istasyon, nasalubong nila si Nick at ang magkapatid na Carter. Ginamit niya ang kapangyarihan ng kanyang card para sunugin ang tren, dahilan para magtakbuhan ang mga tao sa takot. Hindi pa rin nagbago ang layunin nila, gusto pa rin nila ng kabayaran. Lalong lumaki ang apoy nang marinig ni Nick si Leo na nagsabing handa ang kanyang ama na alisin ang anumang banta, kahit pa ang sarili niyang anak. Sa una, ayaw ni Leo makipagkasundo, pero nang makita niyang nahihirapan ng huminga si Fine dahil sa tindi ng apoy, pumayag siyang sumama sa kanila. Dinala ang dalawa sa isang abandonadong pabrika, kung saan pinanood nila ang 3 taong nagdarasal sa kanilang kabaliwang paniniwala. Doon nila naalala ang presensya ni Fine, pero walang nakakakilala kung sino siya. Nagsimulang manghula ang 2 lalaki na hindi raw siya mukhang estudyante mula sa paaralan ng mga mayayaman. Sinabi rin nilang mukhang duwag si Fine. May hangganan ang pagtitimpi ng tao, kaya kinuha ni Fine ang kanyang card para labanan sila, pinalitan ito sa anyong baril, at itinutok direkta sa pulang buhok na pinuno, paulit-ulit na pinindot ang gatilyo. Ngunit mas malakas ang apoy nito at tuluyang tinupok ang kanyang mga bala. Sunod-sunod siyang binuga ng babae ng apoy, dahilan para mahirapan si Fine sa pag-iwas. Nang halos wala na siyang takas, dumating si Chris sakay ng kotse. Sinunod niya ang utos ni Leo at nagdala ng 1,000,000 yen na salapi. Pagkakita ng magkapatid na Carter sa pera, agad na kumislap ang kanilang mga mata. Doon naman inilantad ni Leo ang kanyang huling hakbang. Mayroon din pala siyang card at isa rin siyang miyembro ng grupo. Sinipa niya pa itaas ang maleta ng pera na parang paputok at pinalitan ito sa anyong kanyon. Tunay nga, kapag ang mayayaman ay nagkaroon ng kapangyarihan, kailangan nilang magpahanga sa iba. Sa isang putok lang, nawalan ng malay si Nick. Sinamantala nila ang pagkakataon para kumpiskahin ang kanyang card. Habang palabas si Leo, gumuho ang haliging apoy. Buti na lang at agad tumakbo si Fine para iligtas siya. Pagbalik nila sa kumpanya, isiniwalat ni Bernard ang tunay na pagkakakilanlan ni Leo. Bukod sa kanyang napakayamang pinagmulan, siya rin pala ang manager ng lumang sangay ng Pinochet Care sa Maid Street. Pinakanagulat si Fine dahil kakapasok lang niya at itinuring niyang kapantay si Leo, samantalang ito pala ang kanyang amo. Dahil doon, parehong napagsabihan sina Fine at Chris ni Leo. Lumaki naman si Wendy sa pagkabata sa bisig ng kanyang ama, isang kilalang samurai. Dahil dito, maaga pa lang ay na-expose na si Wendy sa sining ng espada. Marami siyang natutunan mula sa kanyang ama, lalo na tungkol sa malaking ace card. Sa tuwing binubunot niya ang kanyang espada, lumilitaw ang iba't ibang personalidad niya. Ang alarm clock ang nagbalik kay Wendy sa realidad sa magulong silid niya. Dali-dali siyang nagbihis at pumasok sa trabaho, hindi nakakalimutang dalhin ang kanyang card. Sa daan papunta sa kumpanya, ilang aberya ang kanyang naranasan, pero huli pa rin siyang nakarating. Nakatuon siya sa trabaho, walang kamalay-malay na ninakaw ni Fine ang isang customer ni Chris. Pagsapit ng gabi, sabay-sabay na silang nagpunta sa beer pub, ngunit si Wendy lamang ang naupo sa hiwalay na mesa. Wasak ang puso niya at tuloy-tuloy sa pag-inom ng alak. Samantala, magkasamang umiinom ng beer at kumakain ng pulutan ang tatlo, habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa trabaho. Kilala ng may-ari ng pubi ang grupo. Bilang pagbati sa bagong miyembro na si Fine, nilibre ng may-ari ang lahat ng beer ngayong gabi. Masyado ng gabi, ngunit si Chris lang ang hindi pa dumarating dahil siya ang kilalang laging late sa grupo. Habang nakikinig ang grupo kay Leo na pinaalalahanan si Fine sa mga patakaran ng grupo, dumating si Chris. Hindi nakalimutang paalalahanan ni Leo si Fine sa unang patakaran, huwag kailanman hayaang bunutin ni Wendy ang kanyang espada. Mula sa katabing mesa, mariing sinabi ni Wendy na hindi na niya muling bubunutin ang espada. Nang makita nilang masama ang timpla ni Wendy ngayon at umiinom ng beer na parang tubig, gumawa silang lahat ng dahilan para umalis, iniwan si Fine at Chris kasama ang lasing na Wendy. Sa daan pa uwi, nakinig sila habang nagsasalita si Wendy tungkol sa iba't ibang bahagi ng kanyang buhay. Naalala niya ang kanyang ama at ang mga itinuro nito sa kanya. Pagkagising niya, umaga na.
Bilang aral mula kahapon, pumasok siya sa trabaho ng 30 minuto ng mas maaga at mas magaan ang trapiko. Pagkaupo pa lang niya, tumunog na ang orasan sa ika-9. Samantala, abala ang lahat sa trabaho. Si Fane ay nagte-test drive ng kotse kasama ang customer kahapon, habang si Bernard ay nakatanggap ng tawag mula sa chairman. Ipinabatid sa kanila na may nagaganap na pagnanakaw sa bangko sa lungsod. Hindi pa dumarating si Chris sa kumpanya. Abala rin si Vijay dahil malapit na siyang sumuporta kay Chris. Si Wendy lang ang naiwan sa opisina, handang tumanggap ng mga utos ng suporta mula sa kanila. Sa kabilang panig, nakikipag-usap si Chris sa mga magnanakaw ng bangko. Tinawagan niya si Wendy na narinig ang buong pag-uusap. May mga baril ang lahat ng magnanakaw, at para tulungan ang mga tao na makatakas, ginamit ni Chris ang sarili niyang katawan bilang panangga sa mga bala. Ipinabatid ni Chris ang sitwasyon kina Wendy at Vijay. Sa simula, si Vijay lang ang pupunta, ngunit ayaw ni Wendy na maiwan at nagpumilit na sumama, kaya magkasama silang dalawa umalis. Habang tumatakbo sila papunta sa isang kanto na may berdeng ilaw, kasama ang customer na nagte-test drive, napansin ni Fine si Chris na nagmamaneho, hinahabol ang mga magnanakaw sa unahan. Nang maunawaan niyang nasa misyon si Chris, kunwari siyang sumakit ang tiyan at kailangang magbanyo, pagkatapos ay mabilis na sumunod. Bawat isa sa kanila ay nagmaneho ng sariling sasakyan upang habulin ang mga magnanakaw ng bangko na tumatakas kasama ang mga bihag. Isang klasikong eksena ng habulan ang naganap sa mga lansangan. Nang akala ng mga magnanakaw ay nakatakas na sila, ginamit ni Vijay ang kanyang kapangyarihan upang patubuin ang mga baging mula sa mga puno at harangan ang kanilang daraanan. Sa sandaling iyon, nakahabol din ang sasakyan ni Wendy. Ginamit niya ng mahusay ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito binunot sa kaluban, ginamit lamang niya ang kaluban upang sugatan ang ilan sa mga magnanakaw. Habang inililigtas ni Vijay ang mga bihag. Nakakagulat, ang mga magnanakaw ay hindi ang may hawak ng card, kundi ang bihag mismo. Sinaksak niya si Vijay at ipinakilala ang sarili bilang si John, ang may hawak ng Four of Hearts. Maraming mga kopya ang tumubo mula sa kanyang katawan. Kahit ilan pa ang talunin ni Wendy, patuloy silang dumarami. Walang tigil siyang nagre-replika na nagpapaalala kay Wendy sa babala ng kanyang ama. Habang napipilitang umatras, nagpa siya si Wendy na bunutin ang kanyang espada at pinutol ang lahat ng mga kopya sa harap niya. Inakala ni Vijay na nakontrol na niya ang kanyang kapangyarihan. Ngunit hindi pa. Isa na siyang ibang personalidad ni Wendy. Doon nagsimula ang tunay na problema. Ginamit ni Vijay ang pagkakataon upang magpadala ng agarang mensahe kay Chris. Ngayon, kahit gaano pa karami ang mga kopya, kayang-kaya silang harapin ni Love B. Maging ang orihinal ay balak na rin niyang putulin. Pero sa kabutihang palad, napigilan siya ni Vijay. Ang baliw niyang personalidad ay gustong putulin ang sinumang makita niya. Lagi siyang nasa mode ng pakikipaglaban sa buong mundo. Ayos lang kung kalaban. Pero kapag kakampi ang nasalubong, siguradong kaguluhan ang mangyayari. Sa kung anong paraan, narinig din ni Leo na binunot ni Wendy ang kanyang espada. Agad siyang lumipad sakay ng helicopter patungo roon at ibinaba ang pinakamalaking safe ng Central Bank para ikulong siya. Walang nag-aakalang makakatakas si Love B, ngunit ang mga hindi inaasahan ay madalas mangyari. Pinutol ni Love B ang safe at tumalon papaitaas upang hiwain ang helicopter ni Leo. Sa kabutihang palad, nakatalon palabas sina Leo at ang piloto. Mabilis na naghagis ng lambat si Vijay upang iligtas ang dalawa. Bumagsak si Love B sa parehong lugar at muntik nang itaas muli ang espada upang masiyahan ang kanyang kamay nang biglang dumating si Chris. Agad niyang inilipat ang direksyon at tinangka itong hiwain dahil alam niyang si Chris ay isang tamsajiri, isang bagay na ginagamit ng mga samurai sa pagsasanay ng pagputol. Ngunit si Chris ay medyo kakaiba dahil kaya niyang pagalingin ang sarili kahit matuhog. Hindi siya namamatay bagaman nararamdaman pa rin niya ang sakit. Alam ito ni Love B, kaya tuwing lumalabas siya, si Chris ang ginagamit niyang pantaga. Siyempre, ang isang baliw na tulad niya ay nasisiyahan sa ganoong pakiramdam. Ngunit hindi alam ni Love B na may bagong miyembro na ang grupo, si Fine. Maaaring hindi mukhang mas malakas ang kanyang card kaysa sa iba, ngunit ang kanyang kakayahan sa pag-asinta ay pinakamataas. Pumutok siya ng 3 beses, hindi nito nasaktan ang katawan ni Wendy, ngunit natanggal ang espada mula sa kamay ni Love B. Alam niyang tanging kapag wala na siyang espada ay babalik ang lahat sa normal. Naalala ni Wendy na minsan ay hiniling ng kanyang ama na huwag siyang tumahak sa ganoong landas, 100 na tanging kalungkutan lamang ang kasama. Ngunit gusto niyang maging taong inaasahan ng kanyang ama at naniwala siyang tunay siyang magtatagumpay. Pinunasan ni Wendy ang kanyang luha ang mga mata. Ang unang taong nakita niya ay si Fine at ang mainit na presensyang iyon ay tunay na kay Fine. Pinayuhan siya nito sa pamamagitan ng kanyang positibong pag-iisip at binigyan si Wendy ng iba't ibang pananaw. Pagkatapos magsalita, nagpaalam siya at umalis.
Natapos ang misyon pagsapit ng gabi, ngunit ang kanyang customer ay naghihintay pa rin sa kanto. Ang ingay mula sa naganap na bank robbery kahapon ay mabilis na umabot sa pandinig ni Police Suger. Isang bagong recruit sa departamento ng pulisya ang inatasang imbestigahan ang misyong ito. Ibinigay ng mga tauhan ang impormasyon tungkol sa lalaking dumating kahapon, si Chris. Madalas daw itong makita na nakasuot ng pulang suit, nanliligaw sa mga babae. Tunay nga, mabilis kumalat ang mga balita. Agad na nagtungo si Suger sa istasyon ng pulis upang mag-ulat kay Yang. Ngunit walang nagmalasakit at pinayuhan siyang huwag makialam. Balak sana niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga kasong may kaugnayan sa mga taong iyon sa computer, ngunit lahat ng iyon ay nabura na. Hindi maunawaan ni Suger kung bakit tila binabaliwala ang mga kaso kapag may kinalaman ang mga empleyado ng pinaklor. Dahil dito, mas lalo siyang nakumbinsi na may lihim na kwento sa likod ng lahat. Dahil sa kanyang likas na kuryosidad at lalo na sa kanyang pagiging matigas ang ulo, hindi niya pinakinggan ang payo ng kanyang mga kasamahan at nagpa siyang imbestigahan ito ng lubusan. Naaresto si Denzon sa pinakahuling kaso. Itinalaga ni Kapitan Yong kay Suger ang interogasyong ito. Ang lalaki ay kinakabahan, halatang natatakot na baka mamatay siya anumang oras. Nangako siya kay Suger na isisiwalat ang lahat tungkol sa kanyang angkan kung mapapangakuan siyang ligtas siya. Buong kumpiyansang ipinangako ni Suger kay John na sisiguraduhin niyang makakaligtas siya at naglabas pa ng utos para sa proteksyon ng saksi sa kanyang mga kasamahan. Ngunit si John mismo, bilang kasapi ng angkan, ay alam na hindi siya mabubuhay. Kaya paano makasisiguro ang isang tagalabas tulad ni Suger na maililigtas siya? Samantala, nasa loob ng kanyang sasakyan si Kapitan Yong, nakikipag-usap sa telepono. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari isang buwan na ang nakalipas sa Fall End, ngunit ibubunyag ba iyon ng chairman? Pinaalalahanan lamang ng lalaki ang matandang hepe ng pulisya na alamin ang kanyang mga hangganan bago ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon, nagtungo si Yang at ang kanyang tauhan na si Suger upang obserbahan ang sitwasyon sa kumpanya ng Pinchclaw. Ipinasa niya ang lahat ng ulat tungkol sa pang-araw-araw na gawain ng mga empleyado roon. Matapos silang subaybayan ng ilang panahon, dumalo si Yang sa party ni Van at doon ay hindi sinasadyang nakasalubong si Bobby. Ito rin ang parehong Bobby na nakalaban ni Fane at Chris. Hindi siya namatay at ngayon ay nagtatrabaho bilang gwardiya sa labas ng party para sa kanyang amo. Tinukso siya niyang sinasabing lubos na kahiyahiya ang matalo ng isang baguhan. Handa na sanang sumugod si Bobby para makipagsuntukan, ngunit pinigilan siya ng kasamahan niya sa tabi. Ang ideya pa lamang na may isang walang kayang tao na nakasugat sa kanya ay sapat na para mag-apoy ang galit niya. Sa loob, napakaluwalhati ng party. Ang bawat bisita ay mukhang napaka-elegante at marangal. Lahat sila ay mga taong nasa tuktok ng lipunan, mula sa mga higante ng pinansya hanggang sa mga musikero, at bilang isang veterano, agad napansin niyang nakonektado silang lahat sa industriya ng militar. Matapos hayaang kumain muna ang mga bisita, lumabas ang pangunahing karakter, na hindi na iba ang dating sa isang tunay na pinunong mafia. Samantala, kakauwi lang ni Fine galing sa trabaho nang makita niyang may isang maitim na anino na tumakbo sa labas. Mabilis niyang hinugot ang kanyang baril at tumakbo para habulin ito, ngunit ang nakasalubong niya ay si Suger, na agad ipinakita ang kanyang ID bilang pulis, kaya't siya ay ipinusasan at dinala sa sasakyan. Sa mga sandaling iyon sa party, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid, tanging ang spotlight lamang sa entablado ang naiwan, kung saan nakatayo si Van. Nakatayo siya roon, nagsasalita tungkol sa kung ano-anong prinsipyo sa buhay. Bagaman may ilang bastos na salita, dito, kung sino ang may mas maraming ari-arian, siya ang may karapatang magsalita. Si Van ang malinaw na pinuno sa lugar na yon. Ipinakilala niya si Mr. Morris, isang ministro ng hustisya, at nagbiro patungkol sa kanyang kalbo na ulo. Bagaman tila biro lamang, mainit itong tinanggap ng mga bisita. Masayang nagtawanan ang lahat. Habang nagpapatuloy pa ang talumpati, lumapit ang isa sa kanyang mga tauhan at may ibinulong sa kanyang tenga. Maya-maya, dalawang gwardiya ni Van ang naghatid ng isang lalaking may takip sa ulo papunta sa entablado. Pag-alis ng takip, si John pala yon. Sa kung anong paraan, nahuli ni Van si John mula sa kulungan at ginawang walang bisa ang badge ng imyunidad ng pulis laban sa kanyang kapangyarihan. Ang kasalanan ni John ay ang mawala ang kanyang card sa iba. Balik kay Fine na nakaposas at dinala ni Suger sa sasakyan ng pulis. Matapos magmaneho ng medyo malayo, nabangga nila ang isang school bus, dahilan para tumagilid ang kanilang kotse sa gitna ng madilim at walang taong kalsada. Hating gabi na noon. Sa kabutihang palad, hindi ito sumabog at walang nasawi. Lumipad ang school bus sa ibabaw nila. Buti na lang at pareho silang nakalabas bago bumagsak ang bus sa kanilang mga ulo. Pero si John ay hindi sinuwerte. Binali ni Van ang kanyang leg, hindi nang mabilis kundi dahan-dahan. Mas masakit ang pagputol ng buto sa ganitong paraan kaysa gawin ito ng isang bagsakan.
Kakagaling lang ni Fane at Suger mula sa nagliliyab na kotse nang dumating ang isa pang sakuna. Isang kakaibang babae ang lumapit at tinawag si Fine na maliit na tuta ng panaklo. Ginamit na niya ang kanyang card para takutin ito, halos pinindot na ang gatilyo. Pero hindi niya mapatigil ang babae. Kaya pa nitong kontrolin ang mga kalapit na bagay para harangin ang mga bala para sa sarili niya. Maaaring taglay rin ng babae ang kapangyarihan ng isang card, dahil ginamit niya ang telekinesis para sakalin si Suger, saka kinontrol ang kamay ni Fine na may hawak ng baril, parang isang palabas ng puppet. Pumutok ang bala nang ipinutok ni Fine ang gatilyo sa ilalim ng kontrol ng babae. Sa party ni Van, napakabigat ng atmosfera. Pinapanood ng mga bisita si John na unti-unting binabalian ng mga buto sa harap nila. Ang kanyang leeg ay napilipit na lampas sa kaya ng isang katawan ng tao. Tumalsik ang dugo na parang bukal. Habang nanatiling kalmado si Van sa harap ng nakakatakot na tanawin, nanlumo naman at natahimik ang mga bisita. Marahil ito ang isa sa mga paraan niya para patatagin ang kanyang ganap na kapangyarihan. Ang resulta ng naunang pamamaril ay walang nasawi. Tunay ngang dapat pahalagahan ang kabaitan, ngunit ang kabaitan ng mahina ay isang kamangmangan. Halimbawa si Suger, isang baguhang opisyal sa departamento ng pulisya, nangangarap magtaguyod ng katarungan at handang harapin ang isang malaking kaso na may maraming puwersang kasangkot sa likod nito. Sa pagkakataong ito, maaaring hindi tumama ang bala ni Fine, pero hindi siya makakatakas magpakailanman. Isang babala lang ito. Ang babae mismo ang nagsabi na kung siya ang may baril sa ulo, siguradong nagkita na si Suger at ang hari ng impyerno. Pagkatapos ng party, nakatayo si Young sa labas, hinihintay si Van, balak siyang tanungin tungkol sa pag-atake sa Champler Palace 1 buwan na ang nakalipas. Dahil sa pangyayaring iyon, mas marami ang nagkaroon ng mga card na may espesyal na kapangyarihan na nagdulot ng malaking kaguluhan. Ngunit sinabi lang ni matandang Van na wala siyang alam. Kahit anong pakiusap ni Young, tumanggi pa rin siya, at pinayuhan pa itong huwag maniwala sa mga sinasabi ni Theo. Huwag kang magduda, kung ayaw mong magulat, sabi niya, saka umalis nang hindi lumilingon. Nagkamalay si Suger matapos makatanggap ng aral na hinding-hindi niya malilimutan. Pero para sa isang taong kasing tigas ng ulo niya, hindi sigurado kung tatatak sa kanya ang aral na yon. Sayang lang talaga ang oras sa isang tulad ni Suger. Ikinuwento niya kay Fine na likas na siyang mausisa mula pagkabata at hindi niya kayang baliwalain ang mga nangyayari sa kanyang harapan. Dahil doon, hindi siya makatulog at tila nakatanim na sa dugo niya ang pagkamausisa. Kaya't imposibleng tumigil si Suger sa investigasyon dito pa lang. Sinayang lang ni Fine ang hininga sa kakaayos kay Suger, pero kung ayaw niyang makinig, bahala na siya. Ikinadena niya ito sa nasunog na kotse, sinabihang palamigin muna ang ulo, saka umalis. Kinabukasan, minamaneho ni Suger si Iyang papunta para obserbahan ang sitwasyon sa kumpanyang Pinocchio. Nagpark sila sa labas ng sandali bago bumalik sa punong tanggapan. Ikinuwento niya rito ang tungkol sa kanyang kabataan, kung gaano siya kausisa, gaya noong minsang napansin niya ang maling baybay sa pahayagan at nagsulat siya ng liham sa editorial. Sa huli, binigyan siya ng lapis bilang gantimpala. Ngayon na matanda na siya, tila candy naman ang kapalit. Ngunit candy na tanso, isang euphemism para sa mga bala. Ikinuwento niyang sa kanya si John. Ang lalaking minsan ay siya ang inatasang imbestigahan, natagpuan na ang bangkay nito sa may ilog kaninang umaga. Pagkarinig ni Suger nito, agad siyang pinagpawisan ng malamig. Samantala, sa tagpuan ng grupo ni John, naroon ang lahat, ngunit walang nagluksa sa pagkawala niya. Ilang taon na ang nakalipas, partikular noong hinati pa sa 4 na rehiyon ang Champler, dumating mula sa dagat ang mga sundalong demonyo upang sakupin ang isla. Kasama ng mga sundalo, lumitaw ang isang salamangkero at isang batang lalaki na naghayag ng isang pahayag sa mga tao. Ang batang ito ang hari ng Champler, at kung nais nilang iligtas ang isla, kailangan nilang pumili ng 13 kabalyero mula sa 4 na rehiyon upang sumuporta sa kanya. Kaya nabuo ang isang hukbo ng 52 kabalyero mula sa 4 na rehiyon upang iligtas ang isla. Binigyan din ng salamangkero ang bawat isa sa 52 kabalyero ng tig-isang baraha mula sa isang deck na may 52 bilang simbolo ng kanilang katapatan sa batang hari. Ipinanata ng mga kabalyero ang kanilang dugo at nagsimulang lumaban upang muling makamit ang kalayaan ng bansa. Sa kabila ng matinding pagdanak ng dugo, hindi sila nagtagumpay. Kaya ginamit nila ang mga baraha ng salamangkero. Lahat ng iyon ay ibinigay sa batang hari. Nagpatuloy ang labanan, at sa huli, nagtagumpay sila, pinag-isa ang 4 na rehiyon, at siya ang naging unang hari. Iyan ang nakatala sa aklat na natagpuan ng mga arkeologo. Ngayon, ang mga kagamitang inilalabas ay pawang mula sa kahariang iyon, at lalo na ang baraha, na kasalukuyang dinadala sa isang subasta sa barkong Queen Black Lady. Sa isang silid, nagbibigay ng panayam si Norman, ang punong ehekutibo ng WHO, na may kakatuwang pag-ugali na parang katawa-tawa. Si Fine na may halos sumuko na dahil sa matinding hilo sa dagat.
Pinag-uusapan ng lahat ang mga taong nasa paligid ni Norman, lalo na sina Brice at Brandy. Pareho rin silang may hawak na baraha. Ang kanilang misyon ngayon ay linlangin ang lahat upang makuha ang barahang isinasubasta. Maya-maya, lumapit si Leo at sinabi kay Fine na wala namang masama rito. Hindi sila magnanakaw, bagkus ay kumukuha lamang ng mga baraha mula sa labas upang ibalik sa maharlikang pamilya. At ganap na legal ito. Tinitigan ni Leo si Fine na namumutla, hawak ang timba habang patuloy na sumusuka dahil sa matinding hilo sa dagat. Sa puntong ito, naisip ni Leo na kailangan nilang baguhin ang plano, ngunit gusto pa ring sumama ni Fine. Agad tumanggi si Leo sa misyon, at mahigpit na sinabing dapat mag-ingat sila sa bawat hakbang. Isang pagkakamali lang ay maaaring humantong sa sakuna. Sa pinakamalala, maaari silang maparatangan ng kriminal na kaso. Hindi nila maaaring hayaang makaapekto ang pagsusuka ni Fine sa buong koponan. Tumayo si Chris upang ipagtanggol si Fine at nangakong kakayanin niya ito. Bagaman tutol si Leo, napilitan siyang pumayag dahil sa matinding determinasyon ni Chris. Kaya nagsimula silang kumilos ayon sa plano. Habang nagaganap ang subasta sa entablado, sa likod ng mga tagpo ay isinasagawa nila ang kanilang plano upang nakawin ang bagay na iyon. Ginamit ni Fine ang husay niya sa paggawa ng mga pagkukunwari upang magmukhang empleyado sa likod ng entablado at makalapit sa supervisor para nakawin ang susi mula rito. Isang tila aksidenteng banggaan lang ang kailangan para madali niyang makuha ang gusto niya. Pagkatapos, lumabas siya at sinadyang gumawa ng kalat, saka maayos na itinapon ang susi kay Vijay na nagkunwaring tagasilbi. Ipinatong ni Vijay ang susi sa isang basong may tubig at ibinigay iyon kay Wendy na nagpapanggap na bisita sa yacht. Tumalon siya pababa sa mas mababang palapag at sinadyang mabangga ang isang gwardiya ng barko, dahilan para mahulog ang susi sa labas. Tinawag pa niya ang gwardiya at sinabing pumunta ito sa kanyang silid para maglinis at magpalit agad ng damit. Naroon na si Chris upang kunin ang susi, habang si Vijay naman ay nasa kusina, ginagamit ang kapangyarihan ng berdeng baraha. Sa pamamagitan ng mga tubo, palihim niyang kinuha ang seguridad na baraha mula sa bulsa ng lalaking nabangga ni Wendy kanina. Gumamit sila ng mga aparato upang magpalitan ng impormasyon sa isa't isa. Kailangan pa ni Vijay ng kaunting oras kaya humingi siya ng tulong kay Wendy upang patagalin pa ang sitwasyon. Katatapos lang maligo at magpalit ng gwardiya, kaya inanyayahan siya ni Wendy na uminom ng alak kasama niya. Noong una, balak sana niyang tumanggi, pero paano niya matatanggihan ang alindog ng isang magandang babae? Dahil dito, nagawa ni Vijay na makuha ang seguridad na baraha. Samantala, nakarating na si Chris sa silid kung saan nakatago ang baraha. Nakatayo lang siya roon ng ilang sandali, nakataas ang mga kamay, habang hinihintay si Vijay na ipasa ang baraha sa pamamagitan ng tubo. Pagkakuha niya ng baraha, pumunta siya sa isa pang silid. Maingat na niyang pinatay ang kamera bago kumilos. Sa gitna ng subasta, si Vijay, na nagkukunyaring tagasilbi, ay nagdala ng tubig kay Leo na sa totoo'y isang ulat tungkol sa progreso ng kanilang misyon. Nang marinig ni Leo na hindi maganda ang resulta, hindi siya mapakali at napilitang manatiling kalmado sa kanyang upuan. Hindi pa napapalitan ni Chris ang baraha nang biglang lumitaw si Brice at ginamit ang kuryente upang kuryentehin siya, dahilan para manigas ang buong katawan niya. Ang 1,000,000 boltahe na karaniwang nagiging abo ang tao ay walang epekto sa immortal na si Chris. Nasira rin ang komunikasyon ni Leo dahil sa kuryente kaya lalo siyang kinabahan. Tinawagan niya si Wendy pero lasing na ito kasama ng isang gwardiya sa silid. Ayos pa rin si Fine bagaman hirap na hirap siya sa matinding hilo sa dagat. Kahit nanginginig, nagawa pa rin niyang lapitan si Chris para tingnan ang sitwasyon sa subasta. Pinalayas na ni Norman ang tagapagsubasta at siya na mismo ang umakyat sa entablado. Si Leo, na karaniwang kalmado, ay hindi na mapakali at nagsimulang makipagbid sa kanya. Ang laban nina Chris at Brice ay ngayon ay sinamahan na ni Fine, ngunit dahil sa matinding hilo, madaling siya ay nasunggaban ni Brice at ginawang bihag para gipitin si Chris. Nagkunwaring sumuko si Chris at sinipa ang kabinet na may tunay na baraha palayo. Buong lakas namang hinabol ni Fine ang kabinet at sa pagkataranta, nasagi niya ito at tuluyang nahulog sa gitna ng entablado ng subasta. Bumagsak si Fine sa ibabaw ni Leo, dahilan para hindi ito makasigaw ng presyo upang makipagbid, at kahit nanalo si Norman sa subasta, wala ring silbi. Ang babaeng nagbanta kay Suga noon ang siyang nagnakaw ng baraha. Gumamit siya ng helicopter, saka ginamit ang kanyang kapangyarihang kontrolin ang kabinet para lumipad ito pataas, at matagumpay niyang nakuha ang baraha. Bigo ang misyong ito. Kinabukasan, iniulat ng media ang tungkol sa naganap na subasta. Masayang nagkukwentuhan ang grupo ng High Card tungkol dito. Lahat ay may pagkakamali, kaya walang sinumang pwedeng sisihin. Ang pinakakaawa-awa sa kwento ay si Norman. Natalo na siya sa pera, pati sa bagay na pinagbili, at lalo pa siyang galit dahil wala ni isang balitang nagbanggit tungkol sa kanya, kahit ilang ulit siyang nagtaas ng presyo ng higit pa sa iba.
Ipinag-utos ni Norman sa kanyang assistant na hanapan siya ng eksklusibong panayam at hilingin sa mga pahayagan na ilathala ng detalyado ang tungkol sa kanya. Ngunit nakalib na si Brice para ihatid ang anak niya sa paaralan. Determinado si Norman na talunin si Leo sa susunod, kaya masaya na siya at hindi na iniisip ang nakaraan. Si Chelsea naman ay isang hot girl na nagla-livestream at nakikipag-usap sa mga tao habang pauwi. Biglang may nagsalita. Nakatayo roon si Chris gamit ang kanyang luma na namang paraan ng panliligaw, ngunit natatawa lang si Chelsea at sinabing hindi siya interesado sa mga babaerong lalaki. Habang papalayo siya, dumating si Fine at hindi sinasadyang natamaan ang kanyang bewang, dahilan para siya ay magulat at agad mag-spray ng paminta sa mga mata ni Fine. Nakita niyang parang magkasundo ang dalawa, kaya ginamit ni Chelsea ang kanyang love card bilang bonus para itali ang mga kamay nila sa isa't isa. Kaya't walang sinuman sa kanila ang makaalis sa tabi ng isa't isa. Pumunta sila sa isang beer pub at sinabi kay VJ na huwag itong banggitin kina Wendy at Leo, baka pagtawanan lang sila. Nakita ng may-ari ng pobi ang lapit ng dalawa, kaya binigyan pa sila ng ice cream. Galit si Chris dahil may date siya ngayong weekend, kaya determinado siyang hanapin ang babae para maalis ang kapangyarihang ito. Tinulungan sila ni Diego na hanapin ang impormasyon tungkol sa babae. Pagkatapos kainin ng ice cream, sabik silang tumakbo para hanapin si Chelsea. Nasa swimming pool siya kasama ang mga kaibigan, dumadalo sa isang party. Agad namang lumitaw ang dalawa. Ano na ngayon? Ayaw pa rin ni Chelsea na alisin ang kapangyarihan. Naisip ni Chris na putulin na lang ang kanyang braso. Tutal, immortal naman siya at kaya niyang pagalingin ang sarili. Ngunit hindi pa rin ito kayang paghiwalayin sila. Ang tanging paraan ay hanapin talaga si Chelsea. Palagi silang nagtatagpo sa iba't ibang lugar hanggang sa mapagkamalan silang mga stalker, pero alam ni Chelsea kung ano talaga ang gusto nila. Kaya tumakbo-takbo na silang tatlo sa buong lungsod ng 3 araw nang walang kain at tulog. Hindi nila inasahang ganito ka-energetic si Chelsea. Umupo ang dalawa sa parke para magpahinga. Dito, aksidente nilang nakasalubong si Apple, isang customer ng kumpanyang pinagsisilbihan ni Fine. Nakita silang magkahawak kamay at inakala nitong magkasintahan silang magkaibigan. Bago pa sila makapagpaliwanag, hinila na ni Chris si Fine palayo para ipagpatuloy ang paghahanap kay Chelsea. Pero walang paraan para basta-basta niyang alisin ang kapangyarihan ng card. Ayaw pa ring sumuko ni Chris, gustong-gusto niyang mahiwalay kay Fine kahit ano pa ang mangyari. Pagod na si Fine at ayaw nang magpatuloy sa kakaripas ng takbo. Sa huli, pumunta na lang silang dalawa sa bahay ni Fine. Mabilis silang kumain ng dilatang pagkain at pagkatapos ay natulog. Nagkaroon ng bangungot si Fine. Sa loob ng maraming taon, palagi niyang napapanaginipan ang isang kabalyerong may dalang espada sa harap niya. Paligid niya ay puro apoy. Hindi rin makatulog si Chris dahil kakaiba raw ang pakiramdam ng unan. Sabi ng mga doktor, posibleng trauma sa pag-isip o dulot ng aksidente. Sinuri ni Chris ang mga mensahe sa kanyang telepono. Alam niyang hindi niya ito matatakasan. Kaya ang nagawa niya lang ay mag-iwan ng mensahe kay Fine na huwag ipagsabi sa kahit kanino ang tungkol sa date niya bukas. Kahit sa high card group man, pumayag si Fine. Hindi niya ito gaanong pinansin. Inakala niyang isa lang itong ordinaryong date. Kinabukasan, pumunta ang dalawa sa lugar ng tagpuan para makilala ang babaeng nakaraang pinag-uusapan. Walang napansing kakaiba si Fine hanggang sa binati ni Chris ang babae. Ang pangalan niya ay Missen, at kapatid pala ito ni Chris, hindi date. Ipinakilala ni Chris si Fine kay Missen bilang katrabaho niya. Pagkatapos ng bati, sabay-sabay silang naglibot sa lungsod. Maraming nalaman si Fine tungkol kay Chris mula kay Missen. Pumasok sila sa iba't ibang tindahan. Todo ang lambing ni Chris sa kapatid, para bang prinsesa ito. Namili sila ng sabay at kumain ng ice cream sa isang pwesto sa gilid ng kalsada. Masayang nagkwentuhan ang tatlo tungkol sa kung ano-ano. Nagtanong si Missen kung paano nga ba ang kuya niya sa trabaho, kaya sinenyasan siya ni Chris. Nakipag-cooperate naman si Fine, at sinabi ang puro magagandang bagay tungkol kay Chris sa trabaho, na mabait ito, mainit ang pakikitungo, at mapagkakatiwalaan ng mga kasamahan, isang tunay na mabuting tao. Tuwang-tuwa si Missen at napatalon pa sa saya. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa isang panaderya para kumain ng matatamis. Habang nasa banyo si Missen, nag-usap ang dalawa. Inamin ni Chris na hindi pa niya kailanman nasasabi sa kapatid ang tungkol sa high card group, kaya hindi nito alam kung ano talaga ang trabaho ng kanyang kuya. Sa kasamaang palad, muli nilang nakasalubong si Chelsea sa panaderya, na agad ng asar kay Chris dahil mahusay daw siyang umarte. Mula sa pagiging playboy na parang mangangaso ng babae, ngayon ay gumaganap siyang mabuting kuya. Pagbalik ni Missen, nagbasyan sila. Ipinakilala ni Fine si Chelsea bilang kaibigan nila at kahit ayaw nito, nakisama na lang siya. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad sila habang pilit ni Chelsea na ibunyag kay Missen ang tunay na ugali ng kanyang kuya.
Sinabi niya ang kung ano-anong bagay para sirain ang imahe ni Chris. Ngunit kalmado lang na ipinaliwanag ni Chris sa kapatid na naghahanap lang ito ng kapalaran at sinabing si Fine ang gusto ni Chelsea. Sa huli, na-distract si Chelsea nang hilahin siya ni Misen para maglaro. Naglaro sila sa tabing dagat hanggang mapansin ni Chelsea na niloko pala siya. Pero binalewala na lang niya yon muna. Masaya siyang naglaro kasama si Misen, nagpicture pa sila at ipinost sa Instagram. Pagsapit ng gabi, gusto pa ni Misen sumakay sa Ferris wheel. Kilala si Chris na sobrang protective na kuya kaya tumanggi siya. Maging si Fine ay sinubukan din siyang pigilan. Hindi pa man nakakalayo si Misen, bigla na lang itong natumba sa lupa. Dumudugo ng sobra ang bibig ni Misen. Nataranta si Chris at agad na inutusan si Chelsea na i-neutralize ang kapangyarihan ng card. Binuhat niya si Misen at dali-daling tumakbo papunta sa ospital. Mula pagkabata, lumalaban na si Misen sa sakit. Siya lang ang natitirang pamilya ni Chris, kaya mahal na mahal niya ito at lagi niyang pinapspoil sa abot ng kanyang makakaya. Sumunod din sina Finn at Chelsea sa ospital. Nang makita ni Chelsea na hindi mapakali si Chris, ginamit niya ang card para itali ang kamay niya sa kamay ni Chris. Hindi hanggang sa hating gabi niya yon ni-neutralize nang tuluyan ng kumalma si Chris. Ipinahayag ng doktor ang seryosong kondisyon ni Misen. Sa ganitong sakit, wala ni isang ospital ang papayag na palabasin siya. Tiyak na palihim siyang lumabas. Puro magagandang bagay lang ang naririnig ni Chris mula sa kanyang kapatid. Hindi rin niya inasahang ganito ang mangyayari. Sa silid ng ospital, nag-usap sina Misen, Fine at Chelsea. Tulad ni Fine, ulila rin ang magkapatid. Ngunit mas mapalad si Misen dahil may kuya siyang nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. Pumasok si Chris sa silid, nagsabi ng ilang salita sa kapatid, at pagkatapos ay sabay-sabay silang lumabas ng tatlo. Laging nagkukunwaring ayos lang si Chris. Pero nakikita ni Chelsea na nagsisinungaling siya. Ang lugar na ito ay para lamang sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Ang totoo, hindi talaga maayos ang kalagayan ni Chris. Matapos silang mag-usap ng sandali, nangako si Chelsea sa kanya na ibabalik niya ang card hanggang sa panahon na hindi na niya kailangang hanapin ang kanyang tadhana. Patuloy na ginugulo si Fine ng bangungot na yon. Mga kabalyerong may suot na baluti at malaking apoy na nilalamon ang lahat sa paligid noong siya ay bata pa. Sinubukan ni Fine na tumakas mula sa naglalagablab na kastilyo. Hinahabol siya ng kabalyerong may suot na baluti, taas ang espada, at saka siya nagising, natulog pala siya sa bus. Humingi siya ng pahinga sa Pinocchio para bumalik sa lugar kung saan siya lumaki. Dumating sa tindahan ang isang suki, si Apple, pero hindi niya nakita si Finn para itanong ang tungkol sa nakita niya noon, ang araw na magkahawak kamay sina Finn at Chris sa parke. Gusto sanang magtanong ni Apple, pero si Chris lang ang lumabas para maglingkod sa kanya. Sa hindi may paliwanag na dahilan, sobrang may kinikimkim na galit si Apple kay Chris at laging masama ang pakikitungo sa kanya, gusto lang niya na si Fine ang naglilingkod sa kanya. Tinanong ni Apple si Chris tungkol sa nangyari sa kanilang dalawa noong araw na yon. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin ang totoo kaninuman. Sinabi ni Chris na mayroon lang silang relasyon bilang nakatatanda at nakababatang kasamahan. Pagkatapos niyang magsalita, dali-daling tumakbo palabas si Apple, sabay sabing labis niyang ayaw na naroroon si Chris sa lugar ni Fine. Huminto rin ang bus sa harap ng ampunan. Maingat na dala ni Fine ang isang palumpon ng mga bulaklak. Pagkapasok niya sa gate, nakita niya ang grupo ng mga bata na naglalaro sa labas. May ilang mga bagong mukha na hindi pa niya nakikita noon. Medyo tensyonado ang sitwasyon, kaya kinailangang lumabas ni Lindsay para awatin ang mga bata. Kinuha ng batang si Sam ang librong napulot ni Fine kanina at tumakbo palayo. Nakatayo si Fine sa labas, pinagmamasdan ang lahat bago siya pumasok para batiin si Lindsay. Nag-usat silang dalawa sandali tungkol kay Sam, at biglang naalala ni Fine na kaarawan pala ngayon ni Lindsay, kaya iniabot niya ang mga bulaklak. Samantala, sa bahay ni Ban, may isang taong hindi dumalo sa kasiyahan, si Bobby, ang lalaking binugbog ni Fine hanggang mamatay sa kasino. Mula noon, nawala ang tiwala ni Ban kay Bobby. Ang pagkawala nito ay nagpaniwala kay Ban na muli na namang nabigo si Bobby sa isang gawain. Bagaman tinatawag itong kasiyahan, mag-isa lang siyang kumakain at nagrereklamo. Habang ang iba ay hindi pa hinahawakan ang kanilang mga kubyertos, nakaupo lang sila at nakikinig sa kanyang walang tigil na pangangaral tungkol sa iba't ibang prinsipyo, sinasabing sila ay pamilya. Kahit na naging isang mafia godfather na siya na may kapangyarihan sa kamay, hindi pa rin nasisiyahan si Ban. Nais niyang umabante pa, sapat na upang makuha ang pangalan ng organisasyon. Pinangalanan nila ang kanilang sarili ayon sa isang bansa, ngunit ang mga pangarap ay pangarap lamang. Narinig ni Fine tungkol kay Sam, isang batang kamakailan lang dinala rito dahil wala na ang kanyang mga magulang. Dinala niya ang isang bulaklak para ibigay sa bata. Nakatingin lang ang bata sa kanyang binabasang libro, hindi iniintindi ang sinasabi ni Fine, at kahit tumugon siya, mababaw lang ang sagot.
Sa edad na 7, nawala sa kanya ang lahat ng alaala tungkol sa kanyang pamilya at dinala sa ampunan. Ang tanging nalaman niya ay mula kay Lindsay, na nagsabi na nasunog ang pamilya ni Fane at wala nang natira. Ang tanging bagay na sumunod sa kanya mula pagkabata hanggang pagtanda ay ang 2 ng spades. Maingat ding ipinaliwanag ni Lindsay na anuman ang mangyari, hindi dapat niya mawala ang card na ito. At hanggang ngayon, ang card na iyon ay patuloy na sumasaya. Naalaala ni Fane ang bawat mainit na kilos ni Lindsay. Minahal siya ni Lindsay na parang sariling kapatid, tinuruan siya ng maraming bagay, at pinaramdam na ang kanyang malas na buhay ay nagsimulang magkaroon ng kulay. Tinitingnan ni Fane ang lugar na ito bilang pamilya, at ang batang si Sam ay unti-unti ring nagiging ganito. Sa simula, pakiramdam niya ay kakaiba, tila hindi niya matanggap ang sitwasyon, ngunit kalaunan ay makikita rin niya ito bilang pamilya. Si Lindsay ang ama, at itinuturing ng lahat ng bata ang isa't isa bilang magkakapatid, at kahit na nakatuon si Sam sa pagbabasa ng kanyang libro, nakikinig pa rin siya kay Fane. Siyempre, hindi pa matanggap ng bata ang mga salitang iyon mula sa kanya, tinatanggihan lamang na wala na ang kanyang mga magulang, ibig sabihin ay wala na siyang pamilya, at wala ring mga kapatid dito. Tanging nang ipakita ni Fane kay Sam ang ilalim ng kama, kung saan may lihim na compartment ang bata para sa kanyang mga gamit, doon nag-umpisang magpakita ng interes ang bata. Pagsapit ng gabi, nagsama-sama ang lahat sa ampunan upang ipagdiwang ang kaarawan ni Lindsay. Nakaluhod ang mga regalo sa mesa. Si Fane ang huling dumating, nagbibigay kay Lindsay ng bagong apron matapos ang 1 taon ng paggamit ng luma. Puno ng kalungkutan ang mga mata niya habang tinitingnan ang apron sa kamay ni Fane. Ito ay perang kinita mismo ni Fane. Pumunta ang 2 sa kusina upang kunin ang inihaw na manok mula sa oven. Sinamantala ni Lindsay ang pagkakataong ito upang may ilang salita siyang nais sabihin sa kanya. Ipinakita pa ni Fane ang balance sa kanyang bank account. Pinangako niya kay Lindsay na bibilhin niya ang lugar na ito at pagbutihin ang buhay ng mga bata dito. Nakikita na bagamat hindi pa matagal si Fane sa kanyang trabaho, may maayos na siyang ipon, nagdududa si Lindsay na baka inilagay ni Fane ang sarili sa panganib para dito. Hindi rin niya nais gamitin ang perang nakuha ni Fane sa panganib ng kanyang buhay. Lumabas ang 2 at hawak ni Lindsay ang cake habang pinapakinggan ang mga batang inaalagaan niyang umaawit ng Happy Birthday. Hindi mukhang masaya si Fane matapos ang pag-uusap sa kusina. Bago matapos ang lahat ng pag-awit, dumating ang isang mapanganib na karakter ng walang paanyaya. Si Bobby, ang nagdadalang sama ng loob, ay natagpuan ang daan patungo rito. Akala ni Lindsay na isa itong kasamahan ni Fane at lumapit upang makipagpalitan ng ilang bati. Agad namang inaktibo ni Bobby ang kanyang card. Gusto pa rin ni Lindsay na makipagkamay sa kanya. Sa sandaling ito, anumang mahahawakan ni Bobby ay magiging marmol. Sa kabutihang palad, naalis ni Lindsay ang kanyang kamay sa tamang oras. Mabilis na inaktibo ni Fane ang kanyang card. Nagaganap ang labanan mismo rito. Inilikas ni Lindsay ang mga bata habang kontrolado pa ang sitwasyon. Hindi rin mukhang nais ni Bobby na saktan ang mga bata. Siya ay nakatuon lamang kay Fane at pinaputok ang mga marmol sa kanya. Dumating na si Bobby dito upang bayaran ang utang na loob mula noong araw na yon sa kasino. May sama ng loob siya kay Fane dahil sinira nito ang kanyang imahe sa mata ng kanyang boss, si Van, na naging dahilan upang hindi na siya gaanong igalang tulad ng dati. Kinailangang mabuhay siya sa panahon kung kailan siya hinamak ng lahat sa paligid niya. Para sa isang mayabang na tulad ni Bobby, napakahirap ng buhay sa panahong iyon. Lubhang nakahiya ito. Ang sugat na idinulot ni Fane sa kanyang balikat noong araw na iyon ay nananatiling masakit, kampante na ang kanyang card ay tatalo sa 2 espadas, ang pinakamahina sa food chain na card ni Fane. Ngayon, matalino si Bobby, gumagamit ng taktika sa isip sa pamamagitan ng pagsunog sa ampunan. At sinasadya man o hindi, hinaplos ni Bobby ang sugat sa pagkabata ni Fane. Mabilis na tumakbo si Fane palabas upang hanapin si Sam nang pumunta ang bata sa kwarto upang kunin ang aklat na yon. Ibinigay ni Fane sa bata ang isang panyo upang takpan ang kanyang ilong at makalabas agad. Matindi rin ang paghabol ni Bobby sa kanila. Sa puntong ito, lumalaki na ang apoy na nagpapahirap sa kanilang pagtakas. Kailangan na lamang nilang umakyat sa bubong kaagad pagkatapos. Naroroon rin si Bobby sa ibaba. Naghanda ang mga bata ng tela para ligtas na makatalon ang 2, ngunit hindi bumaba si Fane. Hinihikayat niya si Sam na magtiwala sa kanyang pamilya at tumalon. Habang nananatili siyang lumalaban hanggang sa huli laban sa lalaking ito, dala niya ang aral na itinuro noon ni Lindsay. Isa rito ay ang mahihina, kapag naipit, ay lalaban ng buong buhay. Ngayon, ipinapatupad niya ang aral na yon laban kay Bobby. Kahit na siya ang may pinakamahina sa lahat ng card, lumalaban si Fane gamit ang lahat ng kanyang kalamangan. Sa ibaba, tinawag na ni Lindsay ang pulis o ambulansya o iba pa. Hindi immortal si Fane tulad ni Chris. Wala siyang kakayahan na mag-regenerate ng sugat sa kanyang katawan.
Kaya bawat labanan ay usapin ng buhay at kamatayan. Makikita na ang determinasyon ni Fane ay hindi dapat maliitin. Ang dami ng atake kay Bobby ay napakalaki kumpara sa kakayahan ng may hawak ng 2 spades lamang. Nakakagulat na siya ay may kabuang 3 card na maraming beses na mas malakas kaysa kay Fine. Hindi na ito usapin ng panalo o pagkatalo. Ito ay tungkol sa hangganan ng buhay at kamatayan. Hindi masunog si Bobby kahit na itulak sa apoy at tumatagos ang mga bala sa kanyang braso, ngunit kaya rin niyang pagalingin ang sarili. Sa puntong ito, hindi na makilala ang mukha ni Bobby sa kanyang ID. Ang kanyang buong katawan ay itim na parang uling at malabo ang kanyang mukha. Sa pagtingin sa kanya ngayon, naaalala ni Fine ang bangungot ng gabing nasusunog na apoy na pinapangarap niya gabi-gabi. Siyempre, ito ay ganap na bahagi ng plano ni Bobby. Habang bumabagsak si Fine dahil sa bangungot na sumisira sa kanyang rasyonalidad, hindi makalaban kay Bobby, isang himala ang lumitaw. May tumira sa kanya, ganap na winasak ang katawan ni Bobby sa dagat ng apoy. Malayo sa lungsod, isang misteryosong lalaki ang nagpatama ng missile upang iligtas si Fine. Ang buong lungsod ay nasa kaguluhan dahil sa isang pambobomba na tumarget sa 3 prinsipe ng bansa na naganap mismo sa gitna ng kabisera. Sa kasalukuyan, hindi pa humuhupa ang tensyon. Agad na ipinadala ang mga fire truck at ambulansya sa lugar. 4 na miyembro ng High Card ay naroroon rin kagad. Bagamat ang teroristang pag-atake ay hindi konektado sa kanilang misyon, dahil kasangkot dito ang mga may hawak ng card, sakop pa rin ito ng organisasyon. Samantala, 2 bodyguard ang nag-escort kay Prinsipe Deini papunta sa isang kotse. Ang babaeng may itim na buhok mula sa organisasyon ni Ban ay sumakay sa kotse kasama ang prinsipe. Bago pa siya makareact, lahat ng 3 tao sa kotse ay ipinadala na sa kanilang huling hantungan. Tumakbo si Chris sandali at napansin ang 2 kahina-hinalang individual. Gumamit si Alex ng kanyang card para magpatubo ng mga bato mula sa lupa at pagkatapos ay ganap na naglaho. Bagamat hindi nasaktan si Chris, nawala ang kanilang bakas. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa teroristang pag-atake. Iniulat ng media ang pinakabagong balita tungkol sa insidente. Si Prinsipe Deini, na nakatakdang koronahan sa loob ng 3 buwan, ay namatay noong araw na yon at ang mga utak ng operasyon ay hindi pa natutukoy. Lagi pa ring magulo habang dinala ang katawan ng prinsipe pabalik sa palasyo sa tabi ng hari. Sa sandaling ito, lumingon ang hari at umalis, iniutos kay Theodore na huwag hayaang mailantad ang mga card sa publiko. Pag-alis ng hari, lumitaw si Ban. Nagpalitan sila ng matinding salita ng matagal. Pagkatapos, lumabas si Theodore upang sabihan ang kanyang mga tauhan na agarang tawagin ang High Card. Kakatapos lang ni Chris bumisita sa ospital sa kanyang kapatid nang makatanggap siya ng tawag mula sa Pinaclor. Itinalaga ni Bernard sa kanya ang tungkulin na tawagin ang lahat ng miyembro ng High Card, kasama si Fine. Sa nakalipas na 2 linggo, hindi na siya matatawag ni Bernard. Alam niya na ito ay dahil sa nangyari sa Sunfield na mabilis na nagpababa ng kanyang espiritu. Natanggap ni Chris ang utos na lahat ng miyembro ng High Card ay dapat naroroon sa Pinaclor. Si Fine lamang ang wala. Itinalaga ni Theodore ang misyon na agarang makuha ang anumang card na ginagamit. Ang kasalukuyang sitwasyon ay labis na kagyat. Inilaan ni Bernard ang mga ito upang isagawa ayon sa plano. Gaya ng dati, si Chris ang sasama kay Fine. Ngunit sa pagkakataong ito, tila mas mahirap dahil kakaranas lang ni Fine ng psikolohikal na trauma. Naniniwala pa rin si Bernard na kayang buhayin ni Chris ang espiritu ni Fine dahil malapit ang 2 bilang magkaibigan. Pagkatanggap ng misyon, pumunta si Chris sa Sunfield na naging tambak ng guho matapos ang pangyayari noon. Nagpatuloy siya patungo sa tirahan ni Fine. Matapos ang ilang araw ng pag-lock sa sarili, hindi pa rin bumubuti si Fine. Kumakain siya ng dilatang pagkain para mabuhay, may malalim na anino sa ilalim ng mata na parang panda. Tila hindi siya nakatulog ng ilang araw. Bumangon si Fine mula sa kama, mabilis na naghugas ng mukha at muling bumagsak sa sahig. Naalala niya nang unang pumasok sa ampunan, ang mga aral ni Lindsay, at magiging mas masaya siya kung hindi na muling pupunta si Fine sa Sunfield. Sa sandaling ito, dumating si Chris. Nakatayo siya sa labas at kumakatok sa pinto. Siyempre, sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi kailanman bubuksan ni Fine ang pinto para sa bisita. Tanging umupo si Chris sa labas at nakikipag-usap kay Fine, sinasabihan siya na isinasagawa ng koponan ang isang misyon. Ngunit ayaw na ni Fine makilahok. Ang kanyang layunin ay pera, ngunit ngayon na nawala na ang bahay, anong silbi pa ang pera? Nanatili si Chris upang magsabi ng ilang salita, na nagbigay kay Fine ng ibang pananaw, at huminto siyang sisihin ang sarili. Pagkatapos magsalita, mabilis na pumunta si Chris sa huling tren ng araw. Bumukas si Fine ng pinto, ngunit wala siyang nakitang tao. Tanging isang chocolate na candy ang iniwan ni Chris. Tumakbo si Fine ng kaunti at nahabol si Chris na papasakay na sa tren. Magkasama sila sa compartment.
Habang kumakain si Chris, binabasa ni Fane ang mga profile ng mga taong may hawak ng mga card. Bagamat nagpasya na siyang pumunta dito, patuloy pa rin siyang nababahala sa mga salita ni Lindsay. Sabi ni Chris na napakakomplikado ng mga adult, at sa isang yugto kapag sapat na ang maturity ni Fane sa buhay, natural niyang mauunawaan ang kahulugan ng mga salita ni Lindsay. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang tren sa istasyon. Pagbukas ng pinto, nakasalubong nila si Jasper. Hawak niya ang isang card na kumokontrol sa metal, tila walang masama kay Chris dahil siya ay immortal. Ang mga kasama ni Jasper ay nag-ambush sa unahan ng tren. Kaunti na lang ang distansya, kapag naabot nila ang tulay, ipapadala nila ang lahat sa kawalang hanggan. Ngunit nananatiling kalmado si Chris tungkol dito. Orihinal, ang mga pasahero sa tren ay walang kaugnayan kay Chris, at kahit banta ni Jasper na patayin si Fine, wala siyang ipinapakitang pag-aalala. Siyempre, hindi naniniwala si Fine na totoo ito, ngunit labis pa rin siyang nalilito. Ang kalmadong kilos ni Chris ay matagumpay na naipasa ang takot kay Jasper. Bukod dito, kung sisirain niya ang tren bilang banta, hindi ba maapektuhan din ang sarili niya? Nakinig si Jasper kay Chris at napagtanto niyang nasa panganib na sitwasyon siya. Hindi niya namamalayan, siya ay naging handog na tupa, ngunit ayaw pa rin sumuko ni Jasper. Pagdating sa bahagi ng tulay, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang pumutok ang bubong ng compartment ng tren. Gumamit din si Alex sa itaas ng kanyang card upang pabagsakin ang mga bato at lupa mula sa burol, hinaharang ang daanan ng tren. Sa sandaling ito, sinipa ni Chris si Fane sa dagat habang aktibo niya ang kanyang card. Hindi na makapagsalita ng malalaki si Jasper. Nagluhod siya kay Chris sa mapanganib na sitwasyon. Ibinato siya ni Chris sa dagat, ngunit maswerte si Jasper at nakadikit sa gilid ng tren. Nabigla siya at mabilis na kumilos upang palawigin ang riles patungo sa itaas ng batuhan. Matagumpay na napahinto ang tren ng ligtas. Plano ni Chris na harapin si Alex, ngunit nahadlangan siya ng mga tanikala ni Jasper. Samantala, si Fane ay dumapo sa pampang, walang malay. May isang dumaraang babae na nasilayan siya na nakahiga roon. Kinabukasan, nagising si Fane sa isang silid at nakita ang isang kakaibang babae. Sinabi nito na siya ang sumagip sa kanya mula sa dagat noong araw na yon. Mananatiling tahimik si Fine, ngunit ang pamilyar na mukha ay nagpapaalala sa kanya kay Aya, isang tao sa listahan ng mga card na kailangang mabawi na may di maikakailang pagkakatulad. Nag-aalala siya para sa kanyang card, ngunit sa kanyang kasalukuyang kondisyon, mahirap na kahit gumalaw o magsalita. Isang bihasang tao tulad ni Aya ay agad nakakaalam na si Fine ay mula sa high card. Samantala, natutunan na ng lahat ang tungkol sa dalawa at kulang pa ang isang card upang matapos ang misyon. Tinitingnan ang insidente sa tren, nahulaan ni Bernard na tiyak na nakasalubong ng dalawa ang iba pang mga taglay ng card. Ngunit hindi pa nakokontak ang grupo ni Fine, kaya tiyak na sila ay nasa panganib. Gusto ni na Vijay at Wendy na sagipin ang dalawa, ngunit ayon sa utos ni Theodore, ipinagbabawal ito. Si Leo ang kanilang komandante, pero kailangan pa rin niyang igalang ang mga patakaran na itinakda ng chairman. Kaya ang dalawa pang iba ay kailangan magtagumpay sa sarili nila. Nakabawi na rin si Fine ng kaunti, sapat upang makapagsalita. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa tren kahapon. Ang telebisyon ay nagbabalita tungkol sa insidente noong araw na yon. Sa kasalukuyan, iniimbestigahan pa ang sanhi. Naalala ni Fine si Chris at gusto niyang hanapin siya, pero sa kasalukuyang kondisyon niya, hindi pa rin siya makalalabas ng kama, lalo na't magligtas ng iba. Si Chris naman ay nahuli ni na Jasper at Alex. Ikinadena siya sa mataas at ginamit ang iba't ibang parusa para hanapin ang kanyang card. Ngunit sa masusing paghahanap, wala silang nakita, kaya lalo pang nainis si Jasper. Marahil dahil wala ang card malapit sa kanya, ang mga sugat sa katawan ni Chris ngayon ay hindi gumagaling. Ibig sabihin, nararamdaman niya ang sakit tulad ng normal. Kung mababaril siya sa ulo ngayon, malamang mamamatay siya. Nanatiling kalmado si Chris at hindi nagsiwalat ng kahit isang salita tungkol sa kinaroroonan ng card, kahit na binugbog siya ni Jasper gamit ang bakal na bar, habang hinahanap ni Alex si Fine. Dahil gusto niyang makakuha ng kredito sa boss. Kahit na ito ang pinakawalaing card sa food chain, kailangan pa rin niyang makuha ito sa anumang paraan. Mas payapa ang kalagayan ni Fine dahil sa swerte niyang nakatagpo siya ng mabuting tao at agad na naasikaso ang kanyang mga sugat at nagluto si Aya ng pagkain upang mapabilis ang kanyang paggaling. Nararamdaman mismo ni Fine na sobra siyang pinapangalagaan ni Aya, kaya pansamantala siyang hindi makapaniwala. Walang dahilan, simpleng sabi ni Aya na sawa na siyang makita ang mga bangkay sa harap niya. Tumanggi si Fine na kumain at buong araw ay nakaupo lang na parang wala sa sarili sa kama. Alam ni Aya na gusto niyang iligtas si Chris at ang dalawang taong ito na tila walang kinalaman sa isa't isa ay may hindi inaasahang koneksyon. Nang makita ang pagkamausisan ni Fine, nagbuka si Aya at ikinuwento ang kanyang kwento.
Ang kwentong ito ay nagbalik ng 25 taon sa nakaraan, noong siya ay bata pa at ibinuhos ang kanyang kabataan sa high court. Ang pakikipaglaban na ito ang nagparamdam sa kanya na siya ay tunay na bayani at ang mga bayani ay dapat humarap sa mga kontrabida. Naghatid ito sa kanya ng hindi maliit na panganib habang nagpapatuloy ang mga laban hanggang marinig ni Aya na ang kanyang kasamahan ay nagsakripisyo ng sarili. Direktang lumahok si Theodore sa laban. At hindi siya nagpakita ng emosyon habang nasasaksihan ito. Nagpatuloy ang mga pangyayari pagkatapos noon, ngunit sa kaibuturan ni Aya, dala pa rin niya ang bigat na ito. Hindi siya makapag-concentrate at naging mausisa kung saan siya nagtatrabaho. Tapos may nangyari. Nagbomba ang mga terorista sa isang shopping mall at kabilang sa mga biktima ay isang batang lalaki, anak ni Taylor, na isa ring high court member. Ang batang iyon ay si Chris. Nasa critical siyang kalagayan. Anumang pagkaantala ay maaaring makaapekto sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, hawak ni Taylor ang 4 na card. Kung gagamitin niya ang mga ito, maaari niyang iligtas si Chris, ngunit hindi pinayagan ni Theodore na naroroon ang paggamit nito. Ayon sa utos ng hari, hindi nila maaaring gamitin ang kapangyarihan ng mga card para sa personal na bagay. Sa kabila ng paghingi ni Taylor, hindi niya mabago ang mga patakaran ni Theodore, at iniutos niya kay Aya na kumpiskahin ang mga card ni Taylor. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Dahil wala nang ibang opsyon, hinala ni Theodore ang kanyang baril at itinuro kay Chris. Hindi siya sumunod kay Theodore. Pinigilan niya si Theodore, sinuportahan si Taylor sa tamang oras upang magamit ang 4 na card para iligtas si Chris, ngunit kailangan niyang bayaran ito ng kanyang sariling buhay. Pagkatapos noon, nagbitiw din si Aya sa trabaho. Naglibot siya sa buong bansa. Sa wakas, nanirahan siya sa isang tahimik na lugar na may luntiang mga puno at asul na tubig. Natawid niya ng aksidente si Robbie at magkasama nilang tinamasa ang kanilang pagtanda hanggang sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang araw ng paggaling, sa wakas ay bumuti na si Fine. Bagamat may mga natitirang epekto pa, ito ay maliit na bagay lamang. Naghahanda siya para lisanin ang lugar upang iligtas si Chris. Voluntaryong ibinibigay ni Aya ang kanyang card sa kanya, ngunit una, gusto niyang itanong kung siya ay nasa sitwasyon na katulad ng nangyari nang iligtas niya si Chris, ano ang pipiliin niya. Nag-isip si Fane at pagkatapos ay determinado niyang sinagot na gagawin niya ang kanyang makakaya. Ngumiti si Aya sa sagot at ibinigay ang kanyang card sa kanya. Nang lumabas sila ng bahay, nakatagpo nila si Alex na natagpuan ang daan papunta rito. Ibinato ni Fane ang card kay Aya upang makipaglaban kasama siya. Sa kapangyarihan niyang akitin ang mga kalapit na bagay ayon sa kanyang kalooban, nagkaroon siya ng kahanga-hangang laban kay Alex. Si Fine, na nakamasid mula sa labas, ay hindi maiwasang sambitin, kamangha-mangha. Nang siya ay pumasok, ginamit ni Alex ang kapangyarihan ng mga bato, nagpapalago ng ilang malalaking bato sa paligid upang harangan ang daan. Sa pagkakataong ito, kahit na may pakpak, magiging mahirap na lumipad palabas. Samantala, patuloy pa rin si Aya sa pakikipaglaban kay Alex, siya ay naiipit at nahulog sa isang hukay. Tumayo si Robbie upang protektahan siya habang tumatakbo si Alex palabas. Sa sandaling yon, dumating ang isang kotse, bumaba si Chris mula sa kotse at sinipa si Alex sa hukay. Sinamantala ni Fine ang pagkakataon at binaril siya sa hita. Dahil sa pagkakataong ito, ginamit ni Aya ang isang windmill upang durugin si Alex na agad na pumatay sa kanya. Lumiko si Fane upang itanong ang tungkol sa mga sugat sa katawan ni Chris, ngunit hindi siya sumagot. Bago dumating dito, pinukpok niya si Jasper ng todo. Nag-isip siya ng ilang bagay, tinitingnan ang card sa kanyang kamay nang hindi ito ginagamit, na tila kakaiba sa karaniwan ngayong araw. Masayang tumakbo si Fine patungo sa kanya, ngunit wala siyang ipinapakitang damdamin. Kung normal lang, nagsisimula na sana siyang manginsulto. Ang tila masayang muling pagkikita ay biglang naging hindi inaasahan nang makatanggap si Fine ng bala diretsyo sa kaliwang dibdib mula kay Chris. Murmur ni Chris ng kaunting paumanhin, sinasabi na ayaw niyang malaman ni Fine ang kanyang sitwasyon. Si Aya, na nakasaksi rito, ay wala pang oras na makapag-react bago makita si Fine na bumagsak sa isang pool ng dugo. Habang si Chris ay malamig na lumiko at naglakad palayo nang hindi tumitingin pabalik. Pagkatapos ng insidente sa tahanan ni Aya, nagmaneho si Chris sa gabi, pabalik sa lungsod. Pagkatapos ng araw na yon, naging mas mabigat ang kanyang pakiramdam kaysa karaniwan. Ito ay dahil sa kanyang mga iniisip sa loob pa rin na patuloy na bumabalik sa nakaraan at hindi siya pinapahinga. Kahit ang mga dumadaang kotse sa kalsada ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang maliit na pamilya at sa kanyang ama noon. Balikan ng ilang taon na ang nakalipas, pumunta ang pamilya na 3 sa isang amusement park ng magkasama. Sa kanyang mga alaala, si Taylor ay isang masayahin na tao na mahal ang mga bata. Kahit si Misen, na isinilang na mahina ang katawan, ay mas malusog noong nandyan siya kaysa sa kasalukuyan.
Kahit na namatay ng maaga ang ina ng dalawang magkapatid, masaya pa rin silang tatlo dahil may isang kahanga-hangang ama na nagmamahal sa kanila. Ngunit si Taylor ay isang lalaki pa rin. Walang presensya ng babae sa bahay, kaya siya mismo ang nagluluto. Siyempre, medyo clumsy siya at palaging amoy sunog ang tinapay. Madalas silang maglaro ng barahan ng tatlo at doon ipinakita ni Chris ang isang tunay na ngiti. Hindi na gaanong mag-alala tulad ng nararanasan niya ngayon. Lahat ay masaya pa rin hanggang isang araw na pumunta silang tatlo sa isang shopping mall para maglaro. Nasa lugar si Chris na tinamaan ng pagbobomba. Dinala siya agad sa ospital sa kritikal na kalagayan, ang buong katawan ay puno ng sugat. Ito ang pangyayari noong araw na iyon na nagbunsod kay Taylor na isakripisyo ang sarili bilang ama upang iligtas ang kanyang anak. Nang magising si Chris sa ospital, nakita niya ang kanyang ama na nakahiga ng walang malay sa sahig, may 4 na card sa tabi niya. Iniwan ni Taylor ang dalawang anak na kailangang magtiwala sa isa't isa upang mabuhay. Dahil din dito, naging peking tao si Chris. Sa kanyang kaakit-akit na anyo at maayos na pananalita, madali niyang nahuli ang puso ng mga kababaihan, at ang ngiti ay nakaset na sa kanyang Face ID. Itong paraan ang ginagamit ni Chris upang itago ang kanyang tunay na sarili. Ang lugar na babalikan at ang taong nais niyang protektahan ay nagtagal bago niya tunay na natagpuan ang kanyang sarili kay Fine. Siya ay napakabata pa at tumatawa ng inosente. Si Chris ay naaalala pa rin ang lahat ng pinagdaanan nila ni Fine noong panahong iyon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya masabi kay Fine kung ano ang nais niyang gawin. Si Fine ay nakabalik na rin sa Pinaclear at siya ay buhay pa. Ang katotohanan ay tinutukan talaga ni Chris ang card sa kanyang bulsa nang siya ay tumira. Pagkagising ni Fine, dumating si Leo at hinawakan ang kanyang kamiseta para tanungin tungkol kay Chris. Ngunit hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sinabi ni Leo sa kanya na kinuha ni Chris ang ilang card at nawala, at pinatalsik siya ni Theodore, at may inilabas na warrant para sa kanyang pag-aresto. Doon niya nakita ang butas sa kanyang kamiseta dahil sa kakayahan ni Chris. Kung nais niyang patayin siya, hindi iyon magiging mahirap. Dapat sinadyang tutukan ni Chris ang bulsa na may card. Nais ni Fane hanapin si Chris upang linawin ang lahat, ngunit ang high card ay nasa isang misyon pa rin. Bukod pa rito, dahil malapit si Fane kay Chris, pinasya ng chairman na pansamantalang kumpiskahin ang kanyang card, at nagpadala rin siya ng mga tao upang imbestigahan ang background ni Chris. Sa panig ni Ban, tila may pinaplano ang organisasyon na isang labis na kakaibang konspirasyon. Pinatawag niya ang kanyang mga tauhan na may suot na bulletproof vests at may dalang armas. Pagkatapos ng isang gabi, nakarating na rin si Chris sa lungsod. Pumunta siya upang hanapin si Chelsea para kunin ang mga bagay na ipinadala niya sa kanya noon. Alam ni Chelsea na tiyak may mali dahil dumating ang pulis sa bar para magtanong tungkol sa kanyang kinaroroonan, ngunit sinabing sikat lang siya si Chris, kahit sino ba ang maniniwala. Si Chelsea ay gagamitin na naman ang kanyang lumang pakulo, ngunit gumawa si Chris ng kalokohan sa pamamagitan ng paghahalik sa kanya para patahimikin siya. Ang naging resulta ay isang sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng pakete ay 4 na card, isang baril, at ang mga dokumento ng pagkakakilanlan ni Chris. Malinaw na inihanda niya ito ng maaga. Pagkatapos suriin ang lahat, lumingon siya upang umalis. Pagkalipas lamang ng ilang hakbang, nasalubong niya ang police squad ni Sugar. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ginamit ni Chris ang kapangyarihan ng kanyang card, kundi ang baril lamang. Ngunit sa isang iglap, ganap nang nawasak ang police squad. Nauna nang hinila ni Sugar si Chelsea at tumakas noon pa. Pagkatapos, mabilis na umalis si Chris sakay ng sasakyan. Makaraan ng ilang panahon mula sa insidente sa Sunfield, dumating si Lindsay upang bisitahin ang tindahan kung saan nagtatrabaho si Fine. Ipinagkaloob niya kay Fine ang isang liham na isinulat sa kamay. Na nagsasabing ito ay mula sa isang taong nagbigay ng malaking halaga upang muling itayo ni Lindsay ang ampunan para sa mga bata. Ang nakakatawag ng pansin ay ang huling linya na ipinadala ito ng mentor ni Fine. Walang nakakaalam kung sino ang taong ito maliban kay Fine. Ipinakita ni Lindsay sa kanya ang tseke. Ngunit ang mahalaga kay Fine ay ang linya sa ibaba na may pangalan ng nagpadala, si Chris Redgrave. Ang pagbanggit sa ampunan ay muling nagpaparamdam sa kanya ng pananagutan para sa kanyang trabaho. Naalala rin niya ang mga sinabi ni Lindsay at umiling ng may pangungulila nang makita si Fine sa ganitong kalagayan. Sa totoo lang, nais ni Lindsay na mag-isip ng mas maluwag si Fine, hindi palaging iniisip na isa lamang ang kanyang pamilya. Sa kalaunan, aalis din ang mga bata sa Sunfield at magkakaroon ng ibang lugar na tatawaging pangalawang pamilya. Masaya si Lindsay na makita ang mga batang minsang kanyang inalagaan ay lumaki na at may lugar kung saan sila kabilang. Sa pakikinig sa kanyang mga turo, biglang naalala ni Fine ang sinabi ni Chris sa kanya noon. Sinabi ni Lindsay kay Fine na pareho ito at maaari rin itong maging kanyang pamilya.
Ang dalawang salitang ito, pamilya, ay nagpapabalik sa alaala ni Fine ng ilang bagay na may kinalaman kay Chris, pinupuno ang mga piraso ng pangyayari. Alam na rin niya kung ano ang balak gawin ni Chris. Nagmadali siya patungo sa ospital kung saan ginagamot si Misen. Sa oras na ito, nakapasok na sa banyagang palasyo ang mga tauhan ni Ban. Sa labas, ilang pulis ang na-neutralize na. Pagdating ni Fine sa silid ospital, wala na siyang nakikitang tao, tanging isang papel na may numero ng telepono at nakasulat na, "Tawagan mo ako." Kinuha ni Fane ang kanyang telepono at agad na tinawagan si Chris. Matagal na silang nagmamaneho ni Misen, at inihanda niya ang pangyayari ngayon sa pamamagitan ng tahimik na pagkuha ng mga card. Sa totoo lang, sa Yate, inihanda na ni Chris ang isa pang peking card sa kanyang bulsa. Ang nagnakaw na card ay peking rin at itinago niya ang totoong card. Maging ang pagtulak kay Fine sa dagat at pagbabaril sa kanya nung nalaman niyang masyadong marami na siyang alam ay bahagi ng plano ni Chris. Lahat ito para sa 4 na card sa kanyang kamay. Pinapaalalahanan siya ni Fine na ang paggamit ng 4 na card ay magdudulot ng masamang bagay. Pagkatapos ng lahat ng ito, paano hindi ito alam ni Chris? Hindi siya sumagot ngunit kalmado niyang hinarap si Fine at nagpalitan ng ilang salita. Ulitin ni Fine sa kanya ang itinuro ni Lindsay. Ilang maikling salita lang ay nagpagising sa isipan ni Chris. Ngunit ayaw pa rin niyang palampasin ang pagkakataong iligtas ang kanyang kapatid na babae. Papasok na si Fane upang habulin si Chris nang pumasok ang isang sniper sa silid, itinutok ang scope direkta sa ulo ni Chris sa kotse sa ibaba at pinindot ang gatilyo. Bago yon, na-self-awake na si Chris at ginamit muli ang kanyang card. Kaya na-activate ang kanyang kakayahang maging immortal. Kahit pa mabasag ng maraming beses ang kanyang bungo, hindi siya mamamatay. Isa pang mahalagang balita, ang sniper ay narito upang ipaalam kay Fine na sa pamamagitan ng pagharang sa utos ni Young Master Theodore. At dahil ito na ang pangalawang beses na niya itong ginawa, siya rin ay tinanggal sa trabaho. Inatake na ng mga tauhan ni Ban ang palasyo. Nandyan pa rin ang high card upang lumaban sa kanila. Kailangan pa rin nilang lumaban habang labis ang pag-aalala sa sitwasyon ni Fane at Chris. Ngunit pinigilan ng kanilang ama ang high card na dumiretso upang tulungan ang dalawa. Kailangan muna nilang harapin ang mga taong nakapasok sa palasyo. Hinawakan ni Fine si Owen at kinwestiyon siya. Bagaman hindi na siya miyembro ng high card, kailangan pa rin niyang pigilan ang hangal na aksyon ni Chris. Habang binubuksan ni Fine ang pinto, pumasok ang 2 bodyguard at tinamaan siya sa ulo. Pansamantalang nawalan siya ng malay. Sa panig ni Chris, patuloy siyang nagmamaneho patungo sa lugar na pinangako niyang dadalhan si Miss N, ngunit sa kalagitnaan ng daan, nakasalubong niya ang mga pulis na humaharang. Huminto sina Suger at Chelsea sa ospital at aksidenteng nakita ang 2 bodyguard na nagdadala kay Fine na walang malay pababa. Gamit ang kanyang kapangyarihan bilang pulis, gusto ni Suger kunin si Fane para sa investigasyon sa ilang bagay. Sa simula, balak ng itim na bodyguard na hilahin ang kanyang baril, ngunit pinigilan siya ng kasama niyang kausap ng maayos. Nirerespeto rin nila ang pulis, kaya hindi na sila nakipagtalo hanggang sa huli. Kaya si Fine, sa pagkakataong ito, nahulog para mahuli ni Suger, ngunit agad na tumakas, pati na rin sa paggamit ng kotse niya. Hindi niya inaasahan na kasama rin si Chelsea sa kotse, kaya nagtungo silang dalawa upang hanapin si Chris. Kinuha rin ni Sugar ang kotse ng bodyguard upang habulin sila. Hinarap ang squad ng pulis, kailangan din bumaba ni Chris sa kotse at ipakita ang kanyang identification documents para ma-check nila. Nakilala siya ng isang pulis sa kanyang biker jacket bilang isang taong hinahanap. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Ban. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinutol niya ang bahagi ng lupa kung saan naroon ang mga pulis. Sabi ni Ban, gusto niya ang paraan ng operasyon ni Chris, kahit hindi niya alam kung bakit ginagawa iyon ni Chris. Sa kasalukuyan, nasa posisyon siyang tutol sa buong mundo. Wala siyang pakialam sa hari o sa korona, sinusuportahan lang niya si Ban na gawin ang anumang gusto niya. Dapat malaman na ang Clone Kid ay kaaway ng Pinacleor, kaya hindi malinaw kung bakit siya tumutulong ngayon. Ngunit tiyak na tila may layunin siya. Pagkatapos magsalita, siya ay naglakad palayo. Nang dumating ang mga pulis upang ipagpatuloy ang habulan, ang puwang sa kalsada mula kanina ay nakatulong kay Chris na makatakas ng matagumpay. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho kasama si Miss N. Hindi niya rin naintindihan kung bakit kumilos si Ban ng ganoon, ngunit wala siyang pakialam. Gusto lang niyang mailigtas si Miss N. Sa pagkakataong ito, ikinuwento ni Fane kay Chelsea ang nangyari kay Chris at ang kanyang sariling hinuha. Maaaring nagpasya si Chris na iligtas si Miss N gamit ang 4 na cards at ang kanyang sariling buhay. Sa anumang paraan, kailangan niyang pigilan ito. Hindi rin alam ni Miss N kung saan balak pumunta ni Chris. Naalala lang niya na sinabi nito na may appointment siya. Ang mga salitang ito ang nagpapaalala kay Fine sa araw na sabay-sabay silang lumabas ng gusto ni Missen sumakay sa Ferris wheel. Gusto niyang balikan ang alaala ng kanilang ama noong mga nakaraang taon.
Dinala rin siya roon noon pero hindi pumayag si Chris sa oras na yon. Nangako siyang dadalhin siya pero hindi pa sa oras na yon. Tiyak sa kanila na dadalhin ni Chris si Misen sa Ferris wheel na yon. Sa pagkakataong ito, nahack ang touchscreen sa kotse at ang taong iyon ay si Bernard. Narinig niya ang lahat at itinuro ang kwelyo ni Fane upang ipaalam na lihim niyang inilagay ang recording device sa kanyang damit. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali at nalaman na handang isakripisyo ni Fane ang anumang kahihinatnan para iligtas si Chris na nangangahulugang lalaban siya sa buong bansa dahil ang pinaklior ay sumusunod sa direktang utos ng hari. Gayunpaman, gusto pa rin itong gawin ni Fane dahil kaibigan niya si Chris. Nang walang sinumang nasa tabi niya, si Chris ang dumating at iniligtas siya. Nagmaneho sila ng mahabang distansya at narating ang babaeng may madilim na labi. Pinapaikot nito ang kotse nila sa kabilang panig. Sa kabutihang palad, parehong ligtas pa rin sila kahit na bahagyang nasugatan. Gusto niyang makuha ang Five of Hearts mula sa kamay ni Chris, kaya inatak niya si Fane. Gumamit si Chelsea ng kanyang card para hilahin si Fane palayo at matagumpay siyang nailigtas mula sa nakamamatay na sitwasyon. Nang tumalon sila sa tulay, nasugatan siya dahil sa babaeng yon. Para hindi maging pabigat sa kanya, mananatili si Chelsea dito at sinasabi kay Fine na ipagpatuloy ang paghahabol kay Chris. Sa lugar ni Leo, nagpapatuloy pa rin ang labanan. Gumagamit siya ng espesyal na aparato para makipag-ugnayan kay Bernard. Habang nakikipaglaban, narinig niya na hinahabol ni Fine si Chris na labis niyang ikinagalak. Agad na sinabihan ni Leo ang kanyang ama na matapos dito, hahabulin niya si Chris. Ngunit sinabi pa rin ni Theodore na hindi dahil masyado siyang malapit sa kanya. Maaaring ito ay maging nakamamatay na kahinaan at inutusan siya na sundin na lamang ang mga utos. Mas determinado si Leo na tapusin ang labanan dito. Higit sa ilang 4 na barel na kanyon ang nagpuksa sa lahat ng mga tao rito. Binuksan ni Leo ang pintuan ng VIP na silid ngunit walang nakikita sa loob sa sandaling iyon. Inanunsyo ni Theodore na natapos na ang misyon. Tinawag niya ang high card upang agad magtipon at habulin sina Chris at Fine. Dinala na rin ni Chris si Misen sa Ferris wheel, habang si Fane ay kailangang magpabilis ng oras habang tumatakas mula sa paghabol ng babaeng may madilim na labi. Sa pinakamapanganib na sandali, lumitaw ang love bee ni Wendy. Dumating ang isang kotse. Siya ay si Bernard, habang si Love Bee ay nanatili sa likod upang hadlangan ang daan kasama siya. Nag-away ang dalawang panig ng walang kompromiso, ngunit tila may kalamangan si Love Bee dahil sa kanyang mabangis na personalidad at sa teknik ng espada ng isang tunay na samurai. Naroon din si Yang, binaril ang babaeng may madilim na labi ng ilang beses at nagpasabog ng isa pang bala kay Love Bee upang pigilan ang kanyang mabangis na kalikasan sa labanan. Ang parke kung saan naroroon si Chris ay may nakabukas na ilaw. Dinala niya si Misen pataas sa Ferris wheel. Alam ni Chris na siya ay makasarili, ngunit papunta rin siya upang samahan si Taylor. Ang unang nakikita ni Misen pagkagising niya ay ang malamig na bangkay ni Chris, gaya ng dati niyang anyo. Ina-activate niya ang 4 na card, at pagkatapos ay sumilay ang liwanag sa buong lungsod. Si Bernard, na papunta pa rin sa kotse, ay nakikita rin ang liwanag na yon. Mas naramdaman ni Fine ang agarang pangangailangan. Sa kasamaang palad, walang shortcut patungo rito sa lungsod. Nasa malapit din sina Leo at Vijay sa paghahabol. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan sa paraan ng mga super mayaman, gamit ang pera sa truck upang lumikha ng daan sa gitna ng lungsod para paikliin ni Fine ang distansya patungo sa Ferris wheel. Pagkatapos ng mahigit kalahati ng distansya, nauubos ang pera ni Leo at hindi na makausad pa. Sa sandaling ito, ibinibigay ni Bernard kay Fine ang kanyang card at pinaalalahanan siya sa pinakamataas na alituntunin ng high card na huwag matakot makaharap ang Diyos. Ang kotse ay dumaan sa ilog, tumalon si Fine mula rito, maginhawang na-activate ang kanyang card, at tumira ng tanso na bala diretsyo sa mga card na ina-activate ni Chris. Maaaring ordinaryo lamang ang 2 spades. Ngunit ang liksi at kasanayan ni Fine ay hindi ordinaryo. Ang interbensyong ito ay matagumpay na nakapagligtas sa magkapatid. Si Chris ay nakaligtas bahagya dahil sa kanyang awenidad at sa mabilis at tiyak na aksyon ni Fine. Ang isang pagpapakita lamang na ito ay matagumpay na nakaligtas sa buong chessboard na naipit sa deadlock. Pagkatapos nito, nagsimulang umayos ang mga bagay. Nahukay ang lihim na plano ng Klondike Clan at inalis ng gobyerno ang batas militar. Bumalik din sa dati ang kapayapaan sa lungsod. Hindi pa ganap na nakabawi si Misen, ngunit mas maayos na ang kanyang kalusugan kaysa dati. Sa panig ng Clone Kid, pansamantala namang walang dalaw. Iniulat ni Bernard ang lahat nito pabalik kay Theodore. Ang parusa kay Chris ay maging nasasakupan ni Fine. Dahil habang nasa ospital siya, si Fine ay muling inempleyo bilang opisyal na tauhan matapos ang hindi maliit na kaguluhan na hanggang noon ay probationary soldier lamang.